Panglawang tagapagmana si na makisig at nakahihigit sa kagandahan, ang tanging depekto ay ang kanyang baldado. Ngunit sa kabutihang palad, siya ay isang prinsipe, kaya marami pa ring tagapaglingkod na nag-aalaga sa kanya. Noong araw na iyon, espesyal na nag-utos ang emperador na ipatawag siya sa palasyo. Kahit na hindi niya alam kung bakit siya tinawag ng kanyang ama, sa kanyang baldado, tiyak na hindi ito para sa digmaan. Kalmadong inubos ni Dasi ang 8 bowls ng sweet soup ng Osmanthus, bago naghanda na pumasok sa palasyo. Pagdating sa palasyo, nalaman ni Dasi na nais ng kanyang ama na siya ay magpakasal para sa kapayapaan. Sabi-sabi na ang prinsesa ng kanlurang bansa ay mayabang, palaban at tuso. Ano man ang uri ng babae, ang pagpunta sa isang estranghero na lugar ay nagparamdam pa rin kay Dasi. Napakahirap, ngunit dahil sa respeto sa kanyang ama, hindi siya makatanggi. Si Cudeness ng Wanshitang ay hindi talaga dapat manghimaso, ngunit dahil matumal ang negosyo kamakailan, malapit na silang maubusan ng pera. Ang tiyuhin niya ay labis na nag-aalala, kaya pumayag siyang si Cudeness na ang gumawa ng paraan. Hindi naglakas loob si Cudeness na maging pabaya. Sa unang araw pa lang niya sa trabaho, mayroon na siyang kliyenteng mula kay B.E. Gusto ni B.E. ay napaalisin ang kanyang bagong balo na hipag para makuha ang buong mana ng kanyang nakatatandang kapatid. Alam na alam ni Cudeness ang intensyon ni B.E. Ngunit mabilis siyang kumalma, sinuri ang sitwasyon, kaagad na nakahanap ng solusyon, at agad na kinuha ang deposito ni B.E. Agad-agad, may isa pang kliyente ang lumapit. Pagkatapos, ang Prinsesa Tithi ng kanlurang bansa ang dumating. Narinig ni Prinsesa Tithi na ang magiging asawa niya ay isang lumpo, kaya agad siyang naghanap ng makalulutas. Narinig niya ang tungkol sa reputasyon ng Wanshitang ni Cudeness na tumutulong sa lahat ng uri ng bagay, kaya lalo siyang nagdala ng tagapagsilbi. Narinig ni Cudeness ang mga hinaing ng kabilang panig, at nang makita niya ang malaking bayad, agad siyang tumango bilang pagtanggap. Pagsapit ng gabi, agad na inimbitahan ni Prinsesa P si Dasi para makipagkita sa Flower Lantern Festival. Nagsuot si Cudeness ng maskara, nagpanggap bilang Prinsesa P para makipagkita kay Dasi. Matagal nang nais ni Dasi na wakasan ang kasunduan sa kasal, kaya nang makita niya si Cudeness, inakala niyang siya talaga ang prinsesa ng kanlurang bansa, kaya naghanap siya ng paraan para tanggihan siya. Ito ay ayon sa gusto ni Cudeness. Lihim siyang natuwa dahil tapos na ang transaksyong ito. Ang dalawang prinsipe na may responsibilidad na magprotekta, nang marinig na si Dasi ay lumabas na kasama lamang ang ilang tagapaglingkod sa Flower Lantern Festival, at may posibilidad na nakikipag-date sa isang bilat. Inakala niya na ito ay isang pagkakataong ibinigay ng langit, kaya palihim siyang nagpadala ng kanyang mga tauhan upang samantalahin ang kaguluhan at patayin si Dasi. Habang si Cudeness at Dasi ay naghahanda na maghiwalay ng landas, bigla silang nakarinig ng hiyawan at pagsasayaw. May nag-oorganisa ng paligsahan para sa mga magkasintahan mula sa malayo. Sumigaw ang host na ang sinumang manalo ng unang premyo ay magkakaroon ng malaking gantimpala. Ang Wanshitang ay walang gaanong pera, kaya si Cudeness ay sabik na makilahok at hinila si Dasi upang makipagkumpetensya. Si Cudeness ay matalino at masigasig. Kahit na si Dasi ay nasa wheelchair at ayaw makipagtulungan, umangkop siya sa sitwasyon at nanalo. Ngunit nang tanggapin ang premyo at makita na isa lang ang laman nito, nadama ni Cudeness na parang naloko siya. Ibinigay niya ang premyo kay Dasi bilang bayad sa hirap, at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ang mga mamamatay tao na ipinadala ng dalawang prinsipe ay sumalakay. Lumingon si Cudeness nang makarinig ng ingay. Nakita niyang nakahandusay na si Dasi sa lupa at agad siyang sumugod upang iligtas. Ang maraming mamamatay tao ay papalapit na, kaya napilitan si Cudeness na buhatin si Dasi upang tumakas. Hindi pa kailanman nayakap si Dasi ng isang babae. Hindi niya inaasahan na si Cudeness, na mukhang mahina at manipis, ay may ganito kalaking lakas. Hindi maiwasang mamangha niya. Sa isang tahimik na lugar, tinusok ni Dasi ng karayom si Cudeness. Nakita niyang nawalan siya ng malay at mabilis siyang umalis habang nakakarga sa likod niya. Pagsapit ng sumunod na araw, ang kwento ng matapang na pagliligtas ni Prinsesa P kay Dasi ay kumalat sa buong palasyo. Hindi inaasahan ng kanyang ama na agad siyang magbibigay ng utos sa kasal para sa kanilang dalawa. Nang makarating ang balita sa tainga ng prinsesa, mabilis siyang pumunta sa Wanshitang, hinanap si Cudeness upang malaman ang katotohanan. Dahil gusto ni Cudeness na mabuhay, napilitan siyang makiusap kay Prinsesa B na maging maawain at humingi ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, tiyak na magkakaroon ng sagot. Sinubukan ni Cudeness ang lahat ng paraan, ngunit hindi pa rin makahanap ng solusyon, kaya napilitan siyang humingi ng tulong sa kanyang nakatatandang kapatid, si Giizi. Sinuri ni Giizi na ang kanlurang bansa at ang 6 na kaharian ay hindi dapat masaktan. Kung hindi maitatanggi ang kasal, mas mabuting gamitin ang plano ng pagpapalit ng ahas sa haligi. Dahil walang ibang paraan, nagdesisyon si Cudeness na sumugal. Kaya nakipag-usap siya kina Prinsesa T at sa kanyang alalay na singwit. Ayon sa plano, ang daanan ng paghatid ng ikakasal ay may 3 ruta. Magpapadala si Cudeness ng tao upang harangan ang 2 ruta na mag-iiwan lamang ng isang daanan. Pagkatapos, sasamantalahin ni Cudeness ang pagkakataon upang magdulot ng kaguluhan at palitan ang 2 sedan chair. Sa ganitong paraan, makakamit ng magkabilang panig ang kanilang layunin. Si Prinsesa V, na hindi naman gusto si Dasi, ay masayang pumayag basta't makakapagpakasal siya sa mahal niya. Sinuhulan ni Cudeness si Bay sa daanan na tiyak na daraanan ng bridal procession. Utos na tumawag pa ng ibang tao na magpanggap na tagadala ng silya at magdala ng isa pang silya. Inakala niya na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol, ngunit hindi niya inaasahan na may biglaang aberya sa daan ng paghatid ng ikakasal. Si BI ay nagbabalak na magdulot ng gulo, ngunit nang makita niya na ang kalaban ay puro armadong gwardiya, labis siyang natakot at nagmadaling umatras ng tahimik. Sinamantala
Sinamantala ni Kyudne at Prinsesa D ang pagkakataon na bumaba sa silya at nagplano na tumakas. Ngunit si Bi ay hindi nakapag-aksaya ng oras para sa kanila. Ang dalawa ay labis na nag-aalala. Sa kabutihang palad, nag-alala si Daxie na baka may mangyaring masama sa daan, kaya agad niyang ipinadala ang kanyang sariling mga gwardiya upang mag-eskorta. Tulad na napagkasunduan, kailangang ipagsapalaran ni Kyudne ang kanyang buhay upang protektahan si D upang makatakas ng ligtas. Nang makita na mabibigo ang plano, mabilis na pinatakbo ni Kyudne si D. Samantala, siya ay napilitang sumakay sa sedan chair upang umangkop sa sitwasyon. Ang mga gwardiya ni Daxie ay talagang napakaingat sa kanilang trabaho. Sa madaling panahon, ang sedan chair ay dinala diretso sa palasyo ng prinsipe. Dati, nagkasundo sina Kyudne at Sun na magpapalitan sila ng damit sa loob ng silya. Magpapanggap si Sun bilang prinsesa. Pagkatapos, papayagan ni Daxie si Sun na magdahilan na umuwi sa kanyang bayan sa kanlurang bansa at manatili na doon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tinamaan si Kyudne ng pampatulog at nawala ng malay, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Sun na magpalit ng damit. Sa ganitong paraan, gumamit muli si Kyudne ng pagkakakilanlan ni Prinsesa D upang magpakasal sa palasyo ni Daxie noong araw na iyon. Hindi lang si Kyudne ang may plano, kundi pati na rin ang dalawang prinsipe. Mabilis siyang nakipag-usap sa kanyang mga tauhan, muling pinaplano ang pagpatay kay Daxie. Sa bridal procession noong araw na iyon, bukod sa grupo ni Bi na nagdulot ng gulo, mayroon ding mga mamamatay tao na ipinadala ng dalawang prinsipe. Marami silang pinatay, ngunit noong oras na iyon, sina Kyudne at D ay wala sa sedan chair, kaya sila ay nakaligtas. Si Daxie, nabihasa sa pagpaplano, ay labis na nagalit nang marinig ang balita na inatake ang kanyang bridal entourage. Walang tigil ang labanan sa loob ng palasyo. Alam na alam niya kung sino ang nasa likod nito, ngunit para sa kanyang kaligtasan, napilitan siyang magpigil ng galit at nagpanggap na masaya sa pagtanggap sa utos ng kanyang ama. Sa unang araw pagkatapos ng kasal, nagising si Kyudne at nakita niya ang isang matandang babae na nakatingin sa kanya. Nagulat siyang umupo. Sinabi ng matandang babae na siya ay espesyal na ipinadala ng emperador upang pangalagaan ang prinsesa. Masayang tumango si Kyudne sa labas, ngunit sa loob ay lihim siyang nag-alala. Malinang na ito ay mga mata at tainga na ipinadala mula sa palasyo. Ayon sa kaugalian, ang bagong kasal ay dapat kumain ng magkasama. Naalala ni Kyudne na kailangan niyang umuwi para bumisita pagkatapos ng 3 araw. Sa sandaling makita niya si EAFTV, ang nakatatandang kapatid ni E, siya ay mabubunyag. Nakita ni Daxie na mabigat ang damdamin niya, kaya nagtanong siya kung may problema. Sadyang nagpahiwatig si Kyudne na nilamig siya dahil sinipa niya ang kumot habang natutulog kagabi, kaya ayaw niyang kumain. Agad na naunawaan ni Daxie, sinasadya ni Kyudne na maghinala ang matandang babae na hindi sila natutulog sa iisang kama. Sa unang araw pa lang, matalino na si Kyudne, kaya sinadya ni Daxie na gamitin ang taktika ng pag-atras para umusad. Sinabi niya na kung ayaw niyang kumain, hindi na kailangang kumain. Si Kyudne ay hindi man lang nakakain ng almusal at pinabalik sa kanyang silid at labis siyang nagalit. Hinimok ni Sun si Kyudne na mag-isip ng paraan. Kung hindi, pagkatapos ng 3 araw, kung mabubunyag na siya ay impostor, may panganib siyang maparusahan ng kamatayan. Si Kyudne ay nag-aalala rin, kaya naglakas loob siyang magpanggap na may sakit. Nang marinig ni Daxie na nagkasakit si Kyudne, espesyal siyang nag-imbita ng doktor ng hari upang gamutin siya. Hinaharang ni Sun ang pinto ng silid. Hinihimok si Kyudne na mag-isip ng paraan kung paano haharapin ang sitwasyon. Si Kyudne ay nagpanggap na may sakit, ngunit nang makita niya na magpapalpit ang doktor ng hari sa pulso niya, siya ay kinilabutan. Sa kabutihang palad, ang doktor ng hari ay may sarili ring motibo. Malinaw niyang naramdaman na nagpapanggap si Kyudne na may sakit, ngunit ayaw niyang makialam sa masalimuot na usapin sa loob ng palasyo ng prinsipe, kaya agad niyang sinabi na may sakit talaga siya. Higit pa rito, malubha ang kanyang sakit at kailangan niyang mag-acupuncture ng ilang araw bago gumaling. Nakita ni Kyudne ang mahabang silver needle sa kamay ng doktor ng hari, at sa sobrang takot, aksidente niyang naitulak ang doktor ng hari. Bilang resulta, ang silver needle sa kamay ng doktor ng hari ay tumusok sa binti ni Daxie. Labis na nasaktan si Daxie, ngunit dahil nagpapanggap siyang baldado, kinailangan niyang magtiis at inutusan ang kanyang gwardiya na si Kuthin na itulak siya pabalik sa kanyang silid. Gabi na, si Kyudne ay nag-aalala pa rin tungkol sa pag-uwi niya pagkatapos ng 3 araw. Dahil hindi gumana ang pagpapanggap na may sakit, naisip niya na papagpanggapin si Daxie na may sakit. Nang marinig niyang naliligo si Daxie, inutusan niya si Sun na gumawa ng paraan para mapalayo si Kuthin at lihim siyang nagdala ng kalahating balde ng malamig na tubig sa silid. Gusto ni Kyudne na magkaroon ng sipon si Daxie upang hindi na siya makabalik sa palasyo. Nang ididilig na sana ang kalahating balde ng tubig sa paliguan, bigla siyang nadulas. Lumipat palabas ang buong balde ng tubig at tumama sa liig ni Daxie na naging sanhi ng pagkakabali ng kanyang buto sa liig. Lumipas ang panahon, ang totoong prinsesa dighi ng kanlurang bansa ay nasa panganib talaga noong tumatakas siya. Tumama ang kanyang ulo sa bato kaya nawalan siya ng alaala. Si Efi, ang nakatatandang kapatid ni Kyudne, ay nagkataong dumaan at nakita si Di na nakasuot ng damit panglalaki. Inakala niyang nakakita siya ng kababayan na nasugatan, kaya agad niya itong dinala sa kanyang bahay. Si Ti ay nawala ng alaala, habang si Kyudne ay pumasok sa palasyo ng prinsipe bilang prinsesa na sinamantala ang pagkakataon. Ayaw ng tiyuhin ni Kyudne na magkaroon pa ng problema, kaya nilinang niya si Di na ito ang kanyang tahanan. Si Iesu ay ang kanyang asawa, ngunit dahil madalas siyang nagtatampo, gusto niyang makipaghiwalay kamakailan. Sa labis na pag-iisip, tumalon si Ti sa ilog upang magpakamatay,
at dahil sa pagtama ng kanyang ulo, nawalan siya ng alaala. Hindi inaasahan ni Deke na maniniwala siya at nagsimula siyang ituring si Ige bilang kanyang asawa. Nadama ni Cudeness na hindi magandang ideya na manatili sa palasyo ng prinsipe ng matagal. Kung sakaling mabunyag ang kanyang pagkatao balang araw, ang magiging kahihinatnan ay hindi na kayang isipin. Ngunit napakahigpit ng pagbabantay sa palasyo ng prinsipe. Paano siya makakalabas? Nag-isip ng mabuti sina Cudeness at Sun at nagdesisyon na maghanap ng butas sa palasyo ng prinsipe upang, kung kinakailangan, magamit nila ang ligtas na daan palabas na ito upang tumakas. Sa sandaling naghahanap si Cudeness ng butas sa palasyo ng prinsipe, nagkataon siyang nakita si pangalawang prinsipe Esek. Ang pangalawang prinsipe na ito ay napakakisig at kaakit-akit at ang mahalaga, ang kanyang mga binti ay nasa mabuting kondisyon. Aksidenteng nakita ni Cudeness si Esek, kaya kinailangan niyang magalang na bumati at nagmadaling umalis. Ang pitaka na maingat na iningatan ni Cudeness ay hindi sinasadyang nahulog at kinuha ni Esek. Nagmadali si Cudeness upang kunin ito. Ngunit hindi sinasadyang nahulog din ang natitirang pitaka na nakatago sa kanyang damit. Nakakahiya talaga. Anong prinsesa ang naglalakad sa sarili niyang palasyo na may dalang-dalawang mabibigat na pitaka? Nahihiyang sinubukan ni Cudeness na bawiin ito mula kay Esek. Ngunit naging mausisa si Esek at sadyang tinanong si Cudeness kung bakit may dala siyang ganoong kabigat na pitaka. Ang isa ay gustong bawiin at ang isa ay sadyang ayaw ibigay. Ang eksenang ito ay nasaksihan ni Dasi. Kung normal na mag-asawa, tiyak na magsiselos sila. Ngunit naisip ni Dasi na aalis din siya sa palasyo balang araw. Kaya dapat na siyang humanap ng magandang mapaglalagyan para kay Cudeness habang may pagkakataon pa. Si Esek ay may marangal na pagkatao at mahusay sa hitsura at talento. Tunay na pinakamahusay na kandidato. Kaya nagsimula siyang buong pusong mag-ayos upang bigyan ng pagkakataon ang dalawa. Una, matalinong sinabi ni Dasi na gusto niyang siya mismo ang mag-ayos kay Cudeness. Naghanda rin siya ng mga dekalidad na damit at ipinaalala kay Cudeness na dadalhin niya ito upang makipagkita sa isang panauhin. Sa unang pagkakataon na inayusan siya ng isang lalaki, talagang kakaiba ang pakiramdam. Nang matapos si Cudeness sa pag-aayos, dinala siya ni Dasi upang makipagkita kay Esek. Formal niyang ipinakilala ang dalawa at pinuri si Esek bilang isang gwapo, makisig at napakatalino. Matapos ang pagpupulong sa palasyo ng prinsipe, nag-organisa pa si Dasi ng isang pagtitipon. Inanyayahan si Esek na sumali at hiniling kay Esek na tulungan siyang magpalipad ng saranggola. Maliwanag na si Dasi ay nakaupo sa wheelchair. Paano siya makakapagpalipad ng saranggola? Talagang nakakahiya na humingi ng tulong sa bayaw. Ngunit si Esek ay lasing hindi dahil sa alak. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na nagbibigay ng pagkakataon si Dasi upang maging malapit sila ng hipag niya, gusto pa rin ni Esek na tanungin si Cudeness kung magagamot ba ang sakit sa binti ni Dasi. Dahil narinig niya na ang prinsesa ng ibang bansa ay mahusay sa sining ng medisina, baka magaling na si Dasi sa lalong madaling panahon. Hindi alam ni Esek na peke ang pagkatao ni Cudeness. Siyempre, wala ring alam si Cudeness tungkol sa sakit sa binti ni Dasi, kaya nagmadali siyang humanap ng pagkakataon upang tumakas. Pagkatapos lamang paliparin ang saranggola, naputol ang tali. Plano pa ni Dasi na sumama siya kay Esek upang matutong magpana. Inihagis ni Esek ang jade pendant mula sa kanyang baywang sa hangin, pagkatapos ay pinana ito at nabasag ito. Nang makita ni Cudeness ang disenyo sa jade pendant, hindi niya maalis ang tingin niya. Ang kanyang namatay na ina ay nag-iwan sa kanya ng isang brocade box at ang disenyo sa box ay kapareho ng sa jade pendant ni Esek. Mayroon kayang kaugnayan. Bumagsak ang isang wooden shelf at muntik nang matamaan si Dasi. Agad na ginamit ni Cudeness ang kanyang katawan upang harangan ang panganib. Sa dalawang beses niyang pagsasakripisyo upang iligtas siya, labis na naantig si Dasi. Nang araw ding iyon, pumayag siya na malayang makapasok at makalabas si Cudeness sa palasyo ng prinsipe. Sa pahintulot ng prinsipe, sa wakas ay nakabalik si Cudeness sa Wanshitang upang asikasuhin ang kanyang negosyo. Labis siyang natuwa. Pag-uwi ni Cudeness, nakita niya na ang prinsesa ng kanlurang bansa na nawalan ng alaala ay hindi na siya nakikilala. Si Cudeness ay hindi mapakali. Ang pagbabago ay mas mabilis pa kaysa sa plano. At ang kanyang kuya na si Iisu ay labis ding nag-aalala tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Gustong buksan ni Cudeness ang brocade box na iniwan ng kanyang ina sa lalong madaling panahon, kaya kinailangan niyang humanap ng pagkakataon na pumunta sa palasyo ni Esek upang magtanong tungkol sa pinagmula ng disenyo. Diretsahang sinabi ni Esek na ang kanyang ina ang nagdisenyo nito at nakikita na niya ang disenyo na ito mula pagkabata. Ang pagpunta ni Cudeness sa palasyo ni Esek ay mabilis na nakarating sa tainga ni mahal na konsorte. Ang mahal na konsorte ay nag-iingat na kay Dasi nang marinig niya ang balita na bagong kasal lang si Dasi. Naging mausisa rin siya tungkol sa prinsesa na hindi pa niya nakikita. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipatawag si Cudeness. Nang marinig ni Dasi ang balita na gusto siyang makita ng mahal na konsorte, alam niyang hindi madaling pakitunguhan ang mapanlinlang naisip ng mahal na konsorte. At si Cudeness ay inosente at simple, hindi siya madaling makayanan. Upang maiwasan ang anumang aksidente, nagmadali rin si Dasi na pumunta doon. Nang makita ng mahal na konsorte si Cudeness, agad siyang nagsabing sumasakit ang kanyang ulo at hiniling niya kay Cudeness na gamutin ito. Nataranta si Cudeness, hindi siya bihasa sa medisina, paano niya malalampasan ang pananakit ng ulo ng mahal na konsorte. Ngunit hindi niya dapat hayaang mabunyag ang kanyang pagkatao.
pagkatao. Napilitan si Cuteness na magmatigas, lumapit, minasahe ang sentido at balikat ng mahal na konsorte, at nagbigay ng isang random na pangalan ng acupuncture point. Ang mahal na konsorte ay may balak na pahirapan siya, at sa pagkakataong ito ay pinilit pa niyang gamutin ni Cuteness ang kanyang buong katawan. At sinabi pa na kung hindi ito gumaling, siya ay parurusahan ng husto. Nang marinig ni Cuteness ang sinabi ng mahal na konsorte, nagulat siya. Sa kabilang banda, si Daci ay nanatiling kalmado at sinabing walang duda sa kasanayan ni Cuteness sa medisina. Pagkatapos ng 3 araw, tiyak na gagaling ang pananakit ng ulo ng mahal na konsorte. Nagduda si Daci tungkol sa Baikwi Point na binanggit ni Cuteness pagkatapos bumalik sa palasyo ng prinsipe. Sinadya niyang tanungin si Cuteness kung nasaan ang Baikwi Point. Si Cuteness ay nagpakita ng nalilitong ekspresyon. Nang marinig niya na sinabi ni Daci na ang Baikwi Point ay nasa tuktok ng ulo, samantalang sinabi niya sa mahal na konsorte na ito ay nasa liig. Agad niyang sinabi na ibang salita na pareho ang tunog ang tinutukoy niya. Pagkaalis ni Cuteness, maingat na tiningnan ni Daci ang mga aklat ng medisina. Nakumpirma niya na ang Baikwi Point ay talagang nasa tuktok ng ulo. Nakaramdam siya ng kakaiba. Agad niyang inutusan ang kanyang tauhan, si Kuthin, na asikasuhin ang ilang bagay. Mabilis na inanyayahan ni Daci si Cuteness na magteya at tinanong kung anong mga kakaibang halaman ang karaniwan sa kanlurang bansa. Nag-alala si Cuteness, tinatanong ni Daci ang tungkol sa mga specialty ng kanyang bansa. Paano niya malalaman? Kinailangan niyang maging matalino at gumawa ng isang pangalan ng halaman na hindi niya alam. Pansamantalang nalampasan niya ito. Si Prinsesa Edi, ang kalusugan ay unti-unting bumabalik, ngunit ang kanyang alaala ay wala pa ring anumang pagpapabuti. Iniisip pa rin niya na siya ang asawa ni Iisi at nagsimulang kumilos na parang isang asawa. Nakikita niya na ang kanyang asawa ay nagsusulat sa papel araw-araw. Siya ay kusang loob na nagboluntaryo na maging tagapagtaguyod na gustong gumamit ng pagkukwento upang ipamahagi ang mga kwento na isinulat ng kanyang asawa. Si Cuteness ay may matinding pag-aalala sa kanyang puso. Kung tutuusin, hindi siya isang doktor. Paano niya gagalingin ang pananakit ng ulo ng mahal na konsorte? Napanaginipan pa niya na galit ang mahal na konsorte. Gustong parusahan siya dahil sa pagtataksil sa soberano. Natakot siya kaya hindi siya nakatulog buong gabi. Para mawala ang kanyang pag-aalala, hindi niya namalayang lumabas siya sa silid para maglakad-lakad. Sa oras na ito, nalaman na ni Daci na si Cuteness ay hindi ang tunay na Prinsesa Di, ngunit ang tunay na pinagmulan ng kabilang panig ay hindi pa rin niya alam. Gayunpaman, ayaw ni Daci na kumilos ng padalos-dalos. Sapagkat hindi naman talaga maisakit ang kanyang mga binti kung makikipagtulungan si Cuteness sa kanya upang makumpleto ang plano, hindi mahalaga kung ano ang kanyang tunay na pagkatao. Nakita ni Daci si Cuteness na may mabigat na damdamin sa labas ng bakuran. Hindi niya inilantad ang damdamin ni Cuteness, bagkus ay ipinaalala pa sa kanya na kung ang mahal na konsorte ay nagpapanggap din na may sakit, kung gayon ang paggamit ng lason upang gamutin ang lason ay tiyak na magiging matagumpay. Ang nakarinig ay naintindihan. Agad na naliwanagan si Cuteness at sa wakas ay nalaman niya ang paraan upang harapin ang mahal na konsorte. Nang gumaan ang kanyang damdamin, bigla niyang napansin na maraming alitaptap ang kumikislap sa bakuran. Lumabas ang kanyang pagkabata. Marami pa siyang nahuling alitaptap at ginawa itong maliliit na parol. Nang gabing iyon, nakita ni Daci ang masayang mukha ni Cuteness habang nanghuli ng alitaptap. Talagang kaibig-ibig. Sa loob ng maraming taon mula nang mamatay ang kanyang ina, wala pang ibang babae ang nakalapit sa kanya na kasing sigla at katalino ni Cuteness. Si Daci ay bahagyang naanti. Nang mag-isa siyang nakahiga sa kama noong gabing iyon, naalala niya ang mga sandali ng pagkikita nila ni Cuteness. Sa loob ng ilang araw, nagsimula siyang makaramdam na napaka-interesante ng babaeng ito. Sa araw ng paggamot sa mahal na konsorte, pumunta si Daci at Cuteness sa palasyo ng mahal na konsorte. Si Cuteness ay tunay na maparaan. Nagsimula siyang gumamit ng high-temperature medicated fumigation upang gamutin ang mahal na konsorte. Hindi ito kinaya ng mahal na konsorte, kaya lumipat siya sa acupuncture gamit ang malalaking karayom. Nang makita ang malalaking silver needles, nakalabutan ang mahal na konsorte sa takot at agad na sinabing gumaling na siya at hindi na kailangan ng karagdagang paggamot. Upang pasalamatan si Daci, nagsimulang bigyan ng pansin ni Cuteness ang kanyang pagkain at inumin. Hindi rin siya nag-atubiling magtanong sa mga tagapagsilbi. Itinatala ang bawat ulam na kadalasang gusto ni Daci. Inimbitahan muli ni Daci si Cuteness na magpalipad ng saranggola. Nang marinig ito, labis na natuwa si Cuteness at naghanda ng maaga. Dahil nakita ni Isehidhi noong huli na interesado si Cuteness sa pattern sa saranggola, binigyan niya ito ng isa pa. Masayang tinanggap ni Cuteness ito at sabik siyang malaman ang sikreto ng cloud pattern dito. Nakita ni Daci na masayang nag-uusap sina Cuteness at Zehi, kaya hindi niya maiwasang magselos. Sinadya ni Jutean na ilapit ang kanyang wheelchair na humahad lang sa pag-uusap ng dalawa. Si Kiaoman ay nakatuon sa pakikinig kay Yudnoo na nagpapaliwanag tungkol sa pinagmulan ng pattern ng ulap. Si Shu Chance ay patuloy na sumasabat na labis na nagpainit sa kanya. Kusang loob pa siyang nag-alok na magpalipad ng saranggola kasama si Yudnoo. Ang pangunahing dahilan ay upang magkaroon ng pagkakataong magtanong muli tungkol sa sikreto ng pattern ng ulap. Sa sandaling ito, inilabas din ni Jimo si Lia para maglakad-lakad. Ito ang kanilang unang pagkakataon na lumabas ng magkasama. Naglakad sila sa luntiang bukirin. Dati, si Jimo ay nawawala ng malay tuwing lalapit sa isa
isang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay lubos na nakaka-relax. Hindi niya man lang namalayan ng hawakan ni Lia ang kanyang kamay. Habang naglalakad at nag-uusap ang dalawa, biglang nakita ni Lia si Kiao Man na hindi kalayuan at masayang kumaway. Ang katulong na nakatayo sa tabi niya ay hindi napigilang matawag na prinsesa. Labis na kinabahan si Kiao Man. Nang makitang malapit na siyang mabunyag, mabilis siyang sumenyas kay isang tao sa pamamagitan ng tingin para mag-ingat at sinabing nagkamali lang ang kabilang panig ng tingin. Matagal nang alam ni Chen Ken na peke ang pagkatao ni Kiao Man. Nang makita ang mukha ni Chon Tao at naaalala ang nakita niyang larawan ng prinsesa dati, naintindihan niyang ang taong nakatayo roon ay ang tunay na prinsesa. Pagsapit ng gabi, nagcamping sina Kiao Man, Chen Ken at Yun Noo sa tabi ng nagliliyab na bonfire. Ang tatlo ay may kanya-kanyang iniisip. Sa bawat pagkakataon, lumalapit si Kiao Man kay Yun Noo at palihis na nagtatanong tungkol sa cloud pattern. Sa pagkakataong ito, nakita nila ang isang meteor. Hindi pa nakakita si Kiao Man ng gumagalaw na mga bituin, kaya hindi niya napigilang humiyaw sa tuwa. Si Chen Ken na naiinggit ay nagsabing bituin lang iyon, kaya ano ang kakaiba doon? Ang salitang ito ay talagang nagpagalit kay Kiao Man. Hindi niya napigilang sumagot na kahit ang pinakamaliit na bituin ay maaaring lumiwanag at magpakinang sa buong kalangitan sa gabi. Nagulat si Yun Noo nang marinig ang salitang ito. Noong bata pa siya, nakilala niya ang isang napakabuting kaibigan at sinabi rin ng babae sa kanya ang katulad ng mga salita na bagamat napakaliit pa niya ngayon. Ngunit balang araw kapag naging malakas siya, maraming tao ang hahanga at wala nang maglalakas loob na mambubuli sa kanya. Pagkatapos, nakita ni Kiao Man na nasugatan ang kamay ni Yun Noo, kaya't siya mismo ang nagbalot dito para sa kanya. Ang mukha ni Kiao Man na nakatutok habang nagbabalot ay labis na pamilyar kay Yun Noo. At ang boknot na itinali ni Kiao Man ay nagpabigla rin kay Yun Noo. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang hindi siya nagkamali, iyon ay ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa siya. Sa loob ng maraming taon, ang dahilan kung bakit hindi siya malapit sa mga babae ay dahil hinahanap niya ito. Hindi niya inaasahan na nasa tabi lang niya ang taong iyon. Halos maiyak si Yun Noo. Hindi niya inaasahan na ang babaeng mahal niya ay ang prinsesa pala ng Xi. Wala nang malaman ni Yun Noo na ang babaeng hinahanap niya ay ang prinsesa ng Lango. Sumulat siya ng liham upang imbitahan si Kiao Man na mamasyal sa night market. Gusto ni Kiao Man na malaman ang sikreto ng cloud pattern upang mapukaw ang loob ni Yun Noo. Kaya tinanong niya si Chon Tao kung ano ang gusto ng mga lalaki. Seryosong pinayuhan ni Chon Tao na iyon ay ang Juije. Maraming magagandang babae roon. Kaya nagbalatayo si Kiao Man bilang isang lalaki at dinala si Yun Noo sa Juije. Narinig ni Chen Ken mula sa kanyang tauhan na nagpunta si Kiao Man upang makipagkita kay Yun Noo, kaya't hindi niya napigilang sumunod din nang makita niya ang masayang pag-uusap ng dalawa. Hindi niya talaga kinaya. Kinabukasan, nakita niyang nagpadala na naman si Yun Noo ng kanyang tauhan upang magdala ng maraming regalo kay Kiao Man. Agad siyang humarang sa pinto at tatanggihan sana, ngunit walang pasubali namang kinuha ni Kiao Man ang isang kahon ng regalo. Nakadama si Chen Ken ng isang malaking banta, kaya agad siyang nagpadala ng utos sa kanyang tauhan upang sabihin kay Yun Noo na sa susunod kung mayroong anumang bagay, direkta siyang hanapin. At hindi na kailangang direktang magbigay ng regalo kay Kiao Man. Wala nang malaman ni Leia na madalas na binubuli ng mga dalaga sa pribadong paaralan si Jimo upang mabawasan ang pag-aalala ng kanyang asawa. Nagkusa siyang maging katulong na guro sa pribadong paaralan upang tumulong sa pagpapanatili ng disiplina sa klase. Hayagan din siyang nagtakda ng 3 batas na nagpapahayag na kung may maglalakas loob na sumuway, arurusahan sila ng Silver Needle. Ang mga dalaga na nasanay na sa pagiging spoiled, nang makita ang manipis at mahabang Silver Needle, agad silang sumunod sa disiplina, mabilis na lumayo sa mesa at pulpito, at hindi na naglakas loob pang maging matigas ang ulo. Ang Imperial Consort ay paborito si Yun Noo at hindi kailanman niya ginusto na maging mapayapa si Chen Ken. Sa pagkakataong ito, nang makita niyang may prinsesa mula sa Xilango na nagpapagaling sa kanya, nag-alala siyang gagaling ang kanyang sakit sa paa, kaya't agad niyang ibinulong sa emperador. Kinabukasan, ipinatawag si Chen Ken sa palasyo. Pagkatapos, ipinatawag ng Imperial Consort ang isang babaeng manggagamot na nagngangalang Bilian upang piliting tusukin siya ng acupuncture sa harap ng lahat. Ang kinamumuhian na si Bilian ay sadyang pinili ang mga acupuncture points na nagdudulot ng pinakamalaking sakit at sadyang iniikot pa ang karayom ng ilang beses sa laman. Dahilan upang si Chen Ken ay manginig sa sakit na hindi niya mapigilan. Inakala ng emperador na mataas ang kasanayan ng babaeng manggagamot na ito, kaya pumayag siyang manatili si Bilian sa palasyo ng prinsipe, mag-acupuncture ng 3 beses sa isang araw, at gumamit ng herbal na pagkain upang suportahan ang paggaling ni Chen Ken. Bumalik si Chen Ken sa palasyo ng prinsipe. Iniisip na ito ay isa na namang masamang balak ng Imperial Consort, kaya tila kailangan niyang madaliin ang planong pagtakas. Ngunit paano niya isasaayos si Kiao Man? Nag-aalangan pa si Chen Ken. Bigla niyang narinig ang kanyang tauhan na nagulat na dinala na ni Bilian ang kanyang mga gamit at naroon na, at bumisita na rin si Kiao Man upang kumustahin siya. Nag-aalala na magdulot ng gulo ang dalawang babaeng ito. Hindi mapakali si Chen Ken, kaya inutusan niya ang kanyang tauhan na itulak ang kanyang wheelchair doon sa harap ni Kiao Man.
Sinasadya ni Chen Ken na maging masigla kay Bilian. Galit na umalis si Kiao Man. Nang makitang umalis na si Kiao Man, agad na sumimangot si Chen Ken at lumakad palayo. Hindi na kailangan ang serbisyo ni Bilian. Nang marinig ni Yunoo ang balita na inilagay ng Imperial Consort si Bilian sa palasyo ng prinsipe ni Chen Ken, naunawaan niya ang layunin nito. Sadyang inutusan din niya ang kanyang mga tauhan na paalalahanan si Bilian na huwag pahirapan si Kiao Man. Pagkatapos, si Yunoo ay pumupunta sa palasyo ng prinsipe ni Chen Ken tuwing ilang araw upang makipag-usap kay Kiao Man. Palaging masiglang tinatanggap siya ni Kiao Man, lalo na nang makita niya ang mga bagay na may kaugnayan sa ulap na dinala ni Yunoo. Labis siyang natuwa. Nakita ni Chen Ken ang ekspresyon na iyon ni Kiao Man. Pag-iimbot na nag-aalab sa loob niya, agad niyang pinaalalahanan si Yunoo na sa susunod, kung mayroong anumang bagay, direkta siyang hanapin upang pag-usapan. Ang mga estudyante ni Jimo, na humahanga sa talento ng kanilang guro, ay palaging naghahanap ng lahat ng paraan upang makalapit sa kanya. Matapos matuklasan ito ni Leia, hindi siya nagpatalo at lihim pa silang nakipagpaligsahan. Sa huli, ang mga estudyanteng iyon ay masunurin at hindi na naglakas loob pang mag-isip tungkol sa kanilang guro. Minsan, nasaksihan mismo ni Kiao Man ang pagpapagaling ni Leia. Noong panahong iyon, ginagamot ni Leia ang isang tao na na-dislocate ang kasukasuan. Sinasadya niyang guluhin ang pasyente at pagkatapos ay ginamit ang lakas upang biglaang ibalik ang buto sa tamang posisyon. Nang makita niya na ang pasyente ay madaling nakalakad pagkatapos, tulad ng isang langailangayan, hindi napigilan ni Kiao Man na magsimulang gayahin ito. Pag-uwi niya, sinadya niya itong subukan kay Chen Ken. Ang resulta ay hindi lang hindi gumaling ang sakit, ngunit sa halip ay nagpatumba pa kay Chen Ken sa lupa. Gayunpaman, si Kiao Man ay hindi madaling sumuko. Nang malaman niyang napakahusay ni Leia sa medisina, agad siyang pumunta sa bahay ni Jimo upang matuto. Nang marinig ni Leia na tinawag siyang pitotot ni Kiao Man, labis din siyang natuwa. Kaya, ipinasa niya kay Kiao Man ang lahat ng kanyang kaalaman at karanasan sa buong buhay niya. Nag-aral ang dalawa sa buong magdamag. Hinanap ni Chen Ken si Kiao Man sa lahat ng dako. Tinanong niya si Chuan Tao, ngunit hindi rin ito alam kung saan nagpunta ang prinsesa at nagpalipas ng gabi. Labis na nagalit si Chen Ken at agad siyang nag-utos sa katulong na hintayin ang pagbabalik ng prinsesa. Ikinulong at hindi pinakain o pinainom. Biglang narinig niya ang kanyang tauhan na nag-ulat na pumunta si Kiao Man kay Leia upang magtanong tungkol sa pagpapagaling ng kanyang sakit sa paa. Muling naramdaman ni Chen Ken ang pag-aalinlangan. Hindi niya inaasahan na nagpuyat siya buong gabi upang mag-aral para sa kanya. Agad siyang naantig at nag-utos sa kusina na maghanda ng mas maraming masasarap na pagkain para kay Kiao Man. Biglang naramdaman ni Leia na sayang lang ang kanyang kasanayan sa medisina, kaya nagpasya siyang magbukas ng klinika sa Wan Shifang. Sa loob lamang ng 2 araw, mayroon ng mahabang pila ng mga tao sa labas ng pinto. Lahat sila ay pumunta upang magpakonsulta. Ang ama ni Kiao Man ay nagsimulang tumulong sa pagkolekta ng pera at pagkuha ng gamot. Araw-araw, napapagod siya sa pagbilang ng pera. Matapos matuto ng kaunting kasanayan sa medisina mula kay Leia, bumalik si Kiao Man sa palasyo ng prinsipe. Agad na nag-eksperimento kay Chen Ken. Kung minsan ay acupuncture, kung minsan naman ay decoction. Labis na nahirapan si Chen Ken, gayunpaman, labis siyang nagpapasalamat dahil nakita niyang abala si Kiao Man para sa kanya. Sa buong buhay niya, bukod sa kanyang ina, wala pang sinuman ang nag-alala para sa kanya at nagbigay ng labis na pagsisikap para sa kanya. Sa araw, ipinahayag lang ni Chen Ken ang pagkakulong ni Kiao Man, ngunit pagdating ng gabi, alam niyang gusto na naman niyang pumunta sa Wan Shifang upang magtanong kay Leia. Kaya sadyang hindi niya pinansin upang makalabas siya sa Jufeng Residence. Nag-aalala na mapanganib ang pagpunta ni Kiao Man sa Wan Shifang. Pinakalma ni Chen Ken si Feng Shu na huwag mag-alala. Nitong mga nakaraang araw, pumunta na siya sa Wan Shifang at nakilala ang mga taong tinatawag ni Kiao Man na mga nakatatandang kapatid. At nakita niyang lahat sila ay mabubuting tao at walang anumang kakaiba. Nagpapagaling si Leia ng mga pasyente sa araw at sa gabi naman ay nag-a-acupuncture sa sarili niya. Umaasa siyang matutulungan siya ng pamamaraang ito na mabawi ang kanyang alaala. Nang makita ni Jimo na puno ng silver needle ang ulo ni Leia, nagulat siya at mabilis na nagtanong kung ano ang nararamdaman niya at kung mayroon siyang naaalala. Ngunit wala pa ring resulta si Leia. Sinasabi lang niya na ang mga kwento na nakalatag sa harapan niya ay nagdudulot sa kanya ng pamilyar na pakiramdam na parang nabasa na niya ang mga ito ng maraming beses noon. Gayunpaman, nakita ni Jimo na normal lang iyon dahil ang mga kwentong ito ay palaging nakalatag sa Wan Shifang at araw-araw na pumapasok at lumalabas si Leia doon kaya palagi niyang nakikita ang mga ito. Si Kiao Man ay hindi kailanman nagkaroon ng interes sa medisina noon, ngunit kamakailan ay nagsimula siyang mahumaling sa mga aklat medikal. Araw-araw, dala-dala niya ang mga aklat at nag-aaral ng mga paraan upang gamutin ang sakit sa paa. Natuklasan niya ang isang pamamaraan na tinatawag na gua sha. Agad na ginaya ito ni Kiao Man. Nakahanap pa siya ng kama na sadyang ginagamit para sa gua sha. Nakita ni Chen Ken na abala si Kiao Man para sa kanya sa buong araw at hindi na rin niya hinahanap si Yunoo, kaya nagsimula siyang tangkilikin ang pag-aalaga. Ngunit sa tuwing ginagamot siya ni Kiao Man, nasasaktan siya at nagingit-ngit. Malinaw na nararamdaman niya na ang kanyang mga paa, ngunit nagpapanggap siyang wala. Hindi pa rin alam ni Kiao Man at iniisip na hindi pa sapat ang kanyang kasanayan sa medisina. Sa gabi, kumain din si Bilian kasama sina Kiao Man at Chen Ken. Naalala ang masayang pag-uusap ni Yunoo at Kiao Man araw-araw. Sinasadya ni Chen Ken na ipadama kay Kiao Man ang katulad na pakiramdam, kaya't nagmadali siyang kumuha ng pagkain para kay Bilian na nagpapakita ng labis na pag-aalala. Si Kiao Man na nasa tabi ay hindi rin nagpatalo at kumuha rin ng pagkain para kay Feng Shu at sa katulong. Si Bilian ay sadyang maganda na at ang kanyang
kanyang mga ekspresyon ay puno ng pag-ibigan na labis na ikinagalit ni Kiao Man. Direkta siyang nagbaba ng chopsticks na nagpapakita ng pagtutol at umalis. Si Yun Noo naman ay hindi rin nakatunganga. Narinig niya ang balita na madalas pumupunta si Kiao Man sa Wan Shifang sa gabi upang magtanong sa isang manggagamot at labis siyang na-curious. Kaya't naghanda siya na personal na pumunta roon upang malaman ang totoo. Ngunit si Leia ay nag-diagnose na wala siyang sakit. Nang marinig niyang nagpahayag siya ng interes sa kwento niya at ni Kiao Man, nagduda siya. Agad siyang nagbukas ng pinto upang paalisin ang panauhin. Ngayon, dumating si Bilian dala ang isang misyon, ngunit tila hindi interesado si Chen Ken sa kanya. Kaya, lihim na naglagay si Bilian ng kaunting napakalakas na pampasigla sa gamot ni Chen Ken. Tamang-tama namang dumating din si Kiao Man dala ang isang herbal na pagkain. Nang makita ni Chen Ken na pinapainom na naman siya ni Kiao Man ng maraming gamot sino, nagmadali siyang sinabi na nagbigay na si Bilian ng gamot at pinayuhan siyang huwag ihalo ang mga ito. Hindi inaasahan, diretso lang ininom ni Kiao Man ang gamot na dinala ni Bilian. Mabilis na umandar ang epekto ng gamot. Ang buong katawan ni Kiao Man ay nag-init. Nasa tabi niya ang isang magandang babae, kaya hindi niya mapigilang mabighani. Sa kabutihang palad, napanatili ni Chen Ken ang kanyang pagiging Ginoo at marahan niyang itinulak si Kiao Man palayo upang makapagpahinga ito ng mag-isa. Sa kanyang pagkawalang malay, nasabi ni Kiao Man ang kanyang totoong pangalan na Man. Nakita ni Chen Ken ang kalagayan ni Kiao Man at maingat niyang inamoy ang gamot at naintindihan niya na siya ay nilason. Nabunyag ang tunay na kulay ni Bilian, kaya natakot siya at nagtangkang tumakas sa kalagitnaan ng gabi. Ang espiya na inilagay ni Yun Noo sa tabi ni Chen Ken ay agad na nagpadala ng balita. Tila hindi na maaaring manatili pa si Bilian sa palasyo ng prinsipe. Si Yun Noo ay nanonood ng masayang dula mula sa malayo. Kumanda na sa panonood ng magandang eksena. Kinabukasan, dinala ni Chen Ken si Kiao Man sa palasyo upang makita ang emperador at sabay niyang inireklamo ang paglalagay ni Bilian ng lason sa gamot. Alam ni Bilian na siya ay mali, kaya't nagmadali siyang humingi ng tawad at magbigay ng serbisyo. Sa halip, inireklamo niya na batay sa kanyang kamakailang pagmamasid sa palasyo ng prinsipe. Natuklasan niyang hindi pala manggagamot ang prinsesa. Kahit ang simpleng dosis ng herbal na pagkain ay hindi niya alam. Nang marinig ang mga salita ni Bilian, pinagpapawisan ng malamig si Kiao Man. Sa katunayan, siya ay isang impostor lamang. Paano niya makikilala ang mga halamang gamot at ang kanilang mga katangian? Labis na nagulat ang emperador nang marinig ito at agad siyang nagpatawag ng imperial physician upang beripikahin ang katotohanan. Labis ding kinabahan si Chen Ken. Ngunit pinanatili ang kanyang kalmado. Nagbigay siya ng ulat sa emperador, humihiling na muling isaalang-alang niya ito. Sinabi niyang magkasama sila ni Kiao Man araw at gabi at maaari niyang patunayan na marunong talaga siyang mag-acupuncture. Gayunpaman, pinuwersa ng imperial consort ang sitwasyon at iginiit na bigyan ng ilang pagsusulit ng imperial physician si Kiao Man. Dumating ang imperial physician sa bulwagan, nagpatawag ng ilang pasyente at hiniling kay Kiao Man na suriin ang kanilang pulso, i-diagnose ang kanilang sakit at magbigay ng reseta. Nagkunwari si Kiao Man na sinusuri ang pulso ng bawat isa, ngunit salamat sa kanyang matalas na pag-iisip at maingat na pagmamasid, tama niyang nahulaan ang kondisyon ng sakit ng lahat. Ayaw pa ring sumuko ng imperial consort at nais pang magbigay ng karagdagang pagsubok. Narinig ni Yun Noo ang balita na nahihirapan ang kanyang ina kay Kiao Man. Agad siyang tumakbo upang magulat sa emperador na sinasabing napakahusay ng medikal na kasanayan ni Kiao Man at napagaling na niya ang sakit ng ulo ng imperial consort. Sa buong pusong pagtatanggol ni Yun Noo, walang nagawa ang imperial consort kundi huwag nang magtanong pa. Nagtataka ang emperador, tinanong niya si Kiao Man kung paano niya napagaling ang sakit ng ulo ng imperial consort. Ang sagot ni Kiao Man ay nag-aalangan at puno ng mahiwagang salita. Ang imperial physician na nakatayo sa tabi ay labis na naakit sa pakikinig at inakala na iyon ay Zhuiyushu. Walang alam si Kiao Man kung ano ang Zhuiyushu, ngunit ang sitwasyon noong panahong iyon ay lubhang kritikal, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang bulag na sumang-ayon, mabilis na tumango at kinumpirma na iyon ay Zhuiyushu. Nag-alinlangan ang emperador, ngunit naisip niya na kung si Kiao Man ay nakakaalam ng ganoong mahiwagang sining ng medisina, agad siyang nag-utos sa kanya na sa loob ng kalahating buwan, kung hindi niya kayang mapalakad si Chen Ken, paparusahan siya ng husto. Pinagpapawisan ng malamig si Chen Ken na nakatayo sa tabi. Mabuti na lang at binigyan pa ng emperador si Kiao Man ng pagkakataon. Kailangan lang niyang makalakad sa takdang oras. Ngunit nakita ni Feng Shu na mapanganib ang bagay na ito para kay Chen Ken. Sa loob ng maraming taon, sadyang nagtago sila, gusto lamang mapanatili ang kanyang buhay. Hindi inaasahan na sa huli ay hindi niya malalagpasan ang hadlang ng kagandahan. Ayaw ni Kiao Man na maparusahan ng emperador, kaya tumakbo siya sa Wan Shizhai at nagtanong sa kanyang tiyuhin kung ano ang Zhuiyushu. Ikinuwento ng kanyang tiyuhin ang mga chismis sa mundo ng martial arts tungkol sa Zhuiyushu, lalo pang nawala ng pag-asa si Kiao Man. Ang sining na ito ay malabo at walang malinaw na alituntunin. Kahit ang paghahanap ng guro ay hindi niya alam kung saan magsisimula. Paano niya ito matututunan, lalo na at gagamitin pa upang mapagaling ang paa ni Chen Ken. Hinikayat ng kanyang tiyuhin si Kiao Man na magtiwala sa sarili. Sa tiyaga, may liwanag sa dulo. Hanggat magsisikap siyang subukan, mayroon pa ring pagkakataon. Walang nagawa si Kiao Man kundi ang pikit matang subukan ang lahat. Araw-araw, paulit-ulit niyang sinasabi ang mga psychological self-suggestion na parang hypnosis kay Chen Ken nang may matinding tiyaga. Nakikita lahat ito ni Chen Ken. Sa kusina, nagbibake si Feng Shu ng kamote para kay Chen Tao. Abalang-abala sa loob ng maraming araw.
Sa wakas, nagkaroon din ng kaunting oras ang dalawa. Inabot ni Feng Shui kay Qian Tao ang inihurnong kamot upang tikman. Dahil sa pag-ibigan ng kanilang mga amo na lalong lumalalim, maging ang mga alipin ay nakikinabang. Nag-aalala pa rin si Qiao Man, hindi alam kung ano ang gagawin kung hindi niya mapapagaling ang paa ni Chen Ken. Iminungkahi ni Qian Tao na bakit hindi anyayahan si Ilya na suriin ang pulso at mag-diagnose. Pagkatapos ng lahat, si Ilya ay ang medical prodigy ng kanilang bansa. Nakita ni Qiao Man na tama ang sinabi ng katulong. Ang kaunting kaalaman na natutunan niya sa gitna ay walang silbi. Kaya, pumunta muna siya sa Wan Shifang upang magtanong. Matapos sumang-ayon ang kanyang tiyuhin, humanap lang si Qiao Man ng paraan upang hikayatin si Chen Ken na sumunod sa kanya. Nakita ni Chen Ken si Qiao Man. Araw-araw siyang nag-aalala para sa kanyang sakit sa paa. Nang marinig niya na gusto na naman niyang imbitahan ang medical prodigy upang tulungan siya, hindi niya rin kayang tumanggi. Ang tiyuhin ni Qiao Man sa Wan Shifang, si Jimo, at maging si Lia ay abala sa paglilinis ng silid, naghahanda upang tanggapin ang darating na mahalagang bisita. Palapit na ng palapit ang oras. Ang tiyuhin ni Qiao Man at si Jimo ay nagsimulang maging kinakabahan at nag-aalala. Ang kanilang mga binti ay nanginginig ng walang tigil. Sa pagbaba ng dilim, dinala ni Qiao Man si Chen Ken sa Wan Shifang para sa konsultasyon. Nang magbukas ng pinto, sinasadya ng tiyuhin na tawagin si Qiao Man na prinsesa. Malinaw na iyon ay inihanda ng maaga. Maingat na ginawa ni Lia ang diagnosis kay Chen Ken at natuklasan na ang mga meridian ng taong ito ay malinis at walang anumang bara. Pero hindi makalakad, iminungkahi ni Lia na maghanda pa si Qiao Man ng maraming buto ng lotus at gamitin ang mga usbong nito bilang gamot. Mas magiging epektibo iyon. Payo lang ni Lia na gumamit ng kaunting buto ng lotus upang linisin ang puso at bawasan ang pagnanasa, pakalmahin ang isip at linawin ang mata. Ngunit para kay Qiao Man, ito ay parang isang dayami na kanyang panghahawakan. Buong araw siyang naghahanap ng sariwang lotus seed pods sa huling bahagi ng taglagas. Umaga pa lang ay umaalis na siya at gabi na kung umuwi, hindi kailanman nagpapabaya. Tinanong ni Yun-Noo ang kanyang tauhan tungkol sa kamakailang kalagayan ni Qiao Man. Nang marinig niyang abala siya sa paghahanap ng lotus seed pods, agad siyang nagpadala ng kanyang tauhan upang tulungan siyang maghanap. Nang magkaroon siya ng balita, inimbitahan niya si Qiao Man sa lotus pond. Kamakailan, nakakita siya ng isang napakalaking lotus pond. Noong panahong iyon, ang mga dahon ng lotus ay kulay berde at ang tanawin ay napakaganda, parang isang kwadro. Sa isang banda, humanga si Qiao Man sa kagandahan ng kalikasan, at sa kabilang banda naman ay nagmamadaling pumitas ng sariwang lotus seed pods. Si Yun-Noo ay tahimik na pinagmamasdan ang kagandahan na nasa tabi niya. Ang halimuyak ng lotus sa paligid ay sumasalim sa puso, na nakapagpapalambot ng damdamin. Labis siyang masaya, nais niyang huminto ang oras sa sandaling iyon. Pagkatapos niyang pumitas ng lotus seed pods, nagsimulang umulan. Dali-dali namang ginamit ni Yun-Noo ang kanyang damit upang protektahan si Qiao Man mula sa ulan, nag-aalala na mabasa ito. Nang marinig ng Imperial Consort na personal na pinoprotektahan ni Yun-Noo si Qiao Man mula sa ulan, gamit pa ang kanyang damit, medyo hindi siya natuwa. Naramdaman niya na sobra na si Qiao Man, naglakas loob siyang makipagpalagayang loob sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit naisip niya na hindi na magtatagal. Susuriin na ng emperador ang resulta ng pagpapagaling ni Qiao Man, kaya't wala siyang nagawa kundi magtiis muna. Mayroong isang aktibidad ang pribadong paaralan ni Jimo. Naglakas loob siyang imbitahan si Lia na sumali. Nagkunwari si Lia na nag-aatubili, ngunit ang kanyang puso ay matagal ng masaya. Karaniwan, nakikita niya lang si Jimo bilang isang bookworm. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng kaunting kaalaman. Inilabas ni Jimo si Lia para maglibang. Nang makita ang iba pang mga dalaga na sumasayaw ng maganda, naramdaman din ni Lia ang pagkainis. Sumunod siya sa musika at hindi sinasadyang umindak ayon sa sayaw. Ang sayaw ni Lia ay napakanatatangi, ganap na naiba sa estilo ng Liu Xiaoguo. Nang makita ito ng maraming iba pang mga dalaga, agad silang pumalakpak at humanga, nagnanais na maging estudyante niya. Si Jimo ay natigilan din sa pagtingin. Naaalala ang lahat ng bagay na may kaugnayan kay Lia, lalo siyang natakot. Ang taong kasama niya araw at gabi ay ang prinsesa ng ibang bansa. Kung kumalat ito, maaari siyang maparusahan ng kamatayan. Labis na natakot si Jimo. Agad siyang tumakbo pa uwi upang tanungin ang kanyang tiyuhin. Hindi maitago ang katotohanan. Wala nang pagpipilian ang kanyang tiyuhin, kundi sabihin ang tunay na pagkatao ni Lia. Lalo pang nag-alala si Jimo. Dati ay nagkagusto siya kay Lia, ngunit ngayon ang kanilang katayuan ay napakalayo. Siguradong hindi na sila maaaring magkasama. Si Qiao Man ay nag-aalala sa loob ng ilang araw. Hindi pa rin gumagaling ang sugat ni Chu Chen, kaya nagbalik siyang desperado sa mansyon ng Aether. Pinaalalahanan niya si Tio na magmadaling itago ang lahat ng mahalagang bagay sa bahay. Tila kailangan na nilang tumakas sa mga darating na araw. Ang espiya na ipinadala ni Lia ay patuloy na mahigpit na nagbabantay kay Qiao Man. Nang marinig ang pag-uusap sa pagitan ni Qiao Man at Tio, nalaman niya na si Qiao Man ay hindi ang tunay na prinsesa ng kanlurang bansa. Ang balitang ito ay nakarating sa pandinig ni Yun-Noo at hindi niya maiwasang matuwa. Sa sandaling mabunyag ang peking pagkatao ni Qiao Man, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makasama ito. Ang mahal na konsorte ay patuloy na nagpaplano ng iba't ibang paraan dahil hindi pa niya napapabagsak si Chu Chen. Ang bantay ng bilangguan ay nagsumbong sa emperador na
ang babaeng manggagamot. Biglaan at mahiwagang namatay si Bilian sa kulungan marahil ay lihim na nilaso ng isang tao. Muling tumakbo ang mahal na konsorte sa harap ng emperador upang magdagdag ng apoy. Agad na nag-utos ang emperador na ipatawag si Kiaoman sa palasyo. Gusto niyang magtanong at alamin ang katotohanan. Nang marinig ni Kiaoman ang balita na kailangan niyang pumunta sa palasyo, agad niyang naintindihan na malapit na ang kanyang malaking kapahamakan. Tinanong niya ang dalaga kung nasaan si Chu Chen. Sinabi naman ng dalaga na hindi na nila nakita si Chu Chen sa loob ng ilang araw, pati si Ju Feng ay hindi rin nakita. Lihim na dumaing si Kiaoman sa kanyang puso. Sinisisi si Chu Chen sa pagiging walang puso at hindi man lang siya dinalaw sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay narinig ng emperador ang balita na hindi pa gumagaling ang sugat ni Chu Chen sa kanyang binti, kaya galit na galit siya. Agad siyang nag-utos na bitayin si Kiaoman. Pinapatay ng hari ang kanyang lingkod at ang lingkod ay hindi namamatay, hindi siya tapat. Handa na si Kiaoman na maging masunurin at tanggapin ang parusa at sa mismong sandaling ito, may isang pamilyar na boses ang umalingaw. Si Chu Chen pala iyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at humakbang si Chu Chen papasok. Napatingin si Kiaoman na namangha at kasabay nito ay tuluyan siyang nabihag ng karisma at alindog na nagmumula kay Chu Chen. Sa huli, agad na napatawad ang kasalanan ni Kiaoman. Hindi lang iyon, sinadya pa ni Chu Chen na purihin si Kiaoman sa harap ng kanyang ama. Mahal na mahal talaga ng emperador si Chu Chen, nakalulungkot lang na kailangan itong gumamit ng silya de gulong upang makagalaw. Ngayon, nakita niyang nakatayo ang kanyang anak tulad ng isang ordinaryong tao, kaya labis na natuwa ang emperador. Kapag mahal mo ang isang tao, mahal mo rin ang lahat ng konektado sa kanya. Hindi na rin naging mahigpit ang hari kay Kiaoman. Labis na nagpapasalamat si Kiaoman kay Chu Chen at humanap siya ng paraan upang bigyan ito ng regalo. Dahil kakagaling lang ni Chu Chen mula sa mahabang sakit upang matulungan siyang makabawi, maingat si Kiaoman na gumawa ng tungkod mula sa pinakamahusay na kahoy. Ngunit ang tungkod ay medyo mababa at hindi gaanong akma. Nag-isip muli si Kiaoman ng ibang paraan. Nagpuyat siya buong gabi upang magburda ng panyo para kay Chu Chen. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na humawak siya ng karayom at kahit na napakahirap, natapos din niya ito sa huli. Maaga kinabukasan, tuwang-tuwa siyang dinala ito upang ipakita kay Chu Chen. Ngunit, hindi naman naging sensitibo si Chu Chen at sinabi pa na pangit ang pagkakaburda niya ng dalawang pato, kaya nasaktan ang pagmamahal sa sarili ni Kiaoman. Nang makita ito ni Chu Tian, sinabi niya kay Chu Chen na iyon ang resulta ng ginugol ni Kiaoman ng isang araw at isang gabi upang gawin. Nang marinig ito ni Chu Chen, nakaramdam siya ng bahagyang pagsisisi, kaya siya mismo ang naghanda ng hapunan sa ilalim ng kandila upang imbitahan si Kiaoman. Siya ay may utang na loob na sa pagliligtas ng buhay ni Chu Chen at ngayong nakita niyang kusang loob na naghahanda ang kanyang tagapagligtas ng handa para humingi ng tawad, muling nakaramdam si Kiaoman ng kagalakan at kaligayahan. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, magkaharap na umupo sina Kiaoman at Chu Chen. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, ang kanilang kalooban ay naging mas kalmado at nalubog sila sa malamig na simoy ng gabi. Tumayo si Chu Chen, hinawakan ang maliit na kamay ni Kiaoman at nagsimula silang magsayaw. Dati, palagi niyang nararamdaman na si Chu Chen ay kasing lamig ng yelo. Ngunit ngayon ay mukhang may pagmamahal din siya. Ang kaso lang ay medyo marami ang nainom ni Kiaoman. Sa mismong sandali na aamin sana si Chu Chen ng kanyang nararamdaman, nakaramdam siya ng pagduduwal. Agad na naglaho ang romantikong kapaligiran. Sa huli, binuhat ni Chu Chen si Kiaoman pabalik sa lugar ng pahinga. Si Kiaoman ay nakahiga sa kama na nalulula at patuloy na nagreklamo na napakahirap maging prinsesa. Araw-araw siyang nababagabag at nag-aalala sa bawat sandali na baka siya ay maparusahan ng kamatayan. Nang marinig ni Chu Chen ang mga salitang ito, hindi niya maiwasang matawa. Sa totoo lang, sa lahat ng oras na iyon, nakikita niya kung gaano nahihirapan si Kiaoman. Ngunit lihim din siyang nangako sa kanyang puso na aalagaan niya ito ng mabuti at hindi niya hahayaang mapanganib siya. Nang sumikat ang araw, dahan-dahang nagising si Kiaoman at inisip ang tungkol sa pagkalasing niya noong nakaraang gabi. Puro siya kalokohan at siniraan si Chu Chen ng husto. Tila sinabi pa niyang labis siyang naghihirap. Nasabi ba niya ang kanyang tunay na pagkatao? Hindi rin maalala ni Kiaoman, ngunit nakaramdam pa rin siya ng matinding takot. Nagdala si Chu Chen ng maraming matamis para kay Kiaoman upang makabawi sa pagkalasing. Kinuha ni Kiaoman ang kuway ng osmanthus at tumango habang pinupuri ang lasa, nang bigla siyang tanungin ni Chu Chen, naaamoy mo ba ang bahagyang amoy? Biglang naalala ni Kiaoman na kagabi, tila sinabi niya na ang amoy na ito ng osmanthus ay nasa katawan ni Chu Chen. Labis siyang nahiya. Nag-uusap sina Kiaoman at Chen Tao sa pasilyo. Napansin ni Chen Tao na ang pagmamahal ng prinsipe para kay Kiaoman ay tunay at taos puso. At pinayuhan din siyang agad ng sabihin ang tungkol sa kanyang pagpapanggap, baka makakuha pa siya ng proteksyon mula kay Chu Chen. Medyo balisa si Kiaoman. Hindi siya sigurado kung talagang mapapatawad siya ni Chu Chen. Sa sandaling ito, isang nakarolyong papel ang lumipad patungo sa kanya. Binuksan ni Kiaoman ito at nakita na ito ay isang imbitasyon para sa isang pagpupulong. Labis na natuwa si Kiaoman, akala niya ay may kinalaman ito kay Yunluo, kaya nagmadali siyang umalis sa prinsipado. Nagmamadaling sumunod si Chen Tao. Pagdating sa pangunahing gate, bigla niyang napansin na si Kiaoman ay dinukot ng ilang malalaking lalaki at isang karpintero. Nagmamadaling tumakbo si Chen Tao sa prinsipado upang ipagbigay alam kay Chu Chen. Dinala ni Chu Chen sina Ju Feng at ang ilan sa kanyang matatalinong tauhan at mabilis na humabol. Ang isang pangkat ng mga bandido ay nagtutok ng tabak kay Kiaoman. Nais kitlin ang buhay niya upang patahimikin siya. Nagmamadaling nagpaliwanag si Kiaoman na hindi siya prinsesa at isa lamang siyang mandaraya. Ngunit ayaw pa ring tumigil ng kalaban, kahit ang mandaraya ay kailangang patayin. Sa sandaling ito, dumating sina Chu Chen at Ju Feng
Feng sa tamang oras. Sumunod din si Yunlu. Sa huli, nalipon ni Yunluo ang lahat ng mga bandido at walang natira kahit isa. Tinanong ni Zhu Tian kung bakit hindi siya nagtira ng buhay na tao para sana malaman kung sino ang mastermind sa likod nito. Hindi sumagot si Yunlu. Naintindihan na ni Chu Chen ang ilang bahagi. Mukhang may kinalaman ang kasong ito sa mga tao sa palasyo. Sa hating gabi, espesyal na binisita ni Yunluo ang mahal na konsorte upang questionin siya kung ang pagdukot ba ay may kinalaman. Ay ginawa niya. Nagbigay ng dahilan ang mahal na konsorte na hindi niya gusto si Kiao Man. Kapag nanganak si Kiao Man ng maliit na apo, mapupunta sila sa dehadong posisyon. Mahigpit na ipinagbili ni Yunluo sa mahal na konsorte na huwag nang galawin si Kiao Man, kung hindi ay huwag siyang sisihin kung wala siyang awa. Malapit na magdaos ang emperador ng kanyang kaarawan ngayong taon. Plano niyang ipagawa ang pag-aasikaso kay Chu Chen at Kiao Man. Muling nakialam ang mahal na konsorte upang pigilan ito at iginiit na isama rin si Yunluo dahil natatakot siyang paboran ng emperador si Chu Chen. Si Kiao Man ay ganap na walang kumpiyansa sa pag-organisa ng kaarawan. Inaliw siya ni Chu Chen na huwag mag-alala ng husto dahil nariyan pa rin ang Ministeryo ng Rights. Ang taunang pagdiriwang ng kaarawan ay palaging nagiging matagumpay. Inimbitahan ni Yunluo si Kiao Man na samahan siyang manood ng opera. Sa pagkakataong ito, sinadya ni Yunluo na ipakompose sa isang tao ang kwento ng kanilang pagkakaibigan noong bata pa sila at ginawa itong isang dula. Naramdaman ni Kiao Man na medyo pamilyar ang panonood, lalo na nang marinig niya ang batang lalaki na pinupuri ang pagbalot ng batang babae bilang kaibig-ibig. Ito ay malinaw na nangyari sa kanya. Natatakot si Kiao Man na matuklasan ni Yunluo ang kanyang pagkatao, kaya nagmadali siyang magpanggap na tanga, sinabing hindi pa siya umalis sa kanlurang bansa. Inaliw ni Yunluo si Kiao Man na huwag mag-alala. Ang hindi niya pagbubunyag sa kanya sa harap ng ama ay sinadya rin. Hindi rin niya ibubunyag ang kanyang pagkatao sa hinaharap. Sa huli, poprotektahan niya ito sa anumang paraan. Nang marinig ang mga taos pusong salita ni Yunluo, labis na naantig si Kiao Man. Dahil magkakilala na sila mula pa noong bata, itinuring na ni Kiao Man siyang pamilya. Tumakbo pa siya pabalik upang kunin ang kanyang mahalagang kahong seda at ibinigay ito kay Yunluo. Ang disenyong ulap dito ay kamukha ng palamuti sa saranggola na ginawa ni Yunluo. Inaasahan niyang matutulungan siya nitong buksan ang kahong seda. Masayang pumayag si Yunluo at sinabi pang hahanap siya ng pagkakataon upang matulungan si Kiao Man na ligtas na umalis sa prinsipado. Pagbalik sa prinsipado, naalala ni Kiao Man ang araw na dinukot siya at tahimik siyang pinaalalahanan ni Yunluo na ang paggaling ng binti ni Chu Chen ang dahilan kung bakit siya napahamak. Kaya, ang mabilis na pag-alis niya roon ang makakabuti kay Chu Chen. Ang salitang ito ay patuloy na gumagambala sa isip ni Kiao Man. Ngayon na may damdamin na siya kay Chu Chen, natural lang na ayaw niyang masaktan ito. Kusang loob na nagtungo si Kiao Man kay Chu Chen. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya siyang magmungkahi ng paghihiwalay. Sa ganitong paraan, maitatago niya ang kanyang peking pagkatao at mapamumuhi rin niya si Chu Chen, sa ganoon ay matatapos na ang lahat ng pag-iisip. Nang iminungkahi ni Kiao Man ang paghihiwalay, labis na nagulat si Chu Chen. Inakala niya na si Kiao Man ang magiging kanyang matalik na kaibigan at kasama habang buhay. Hindi niya inaasahan na magmumungkahi ito ng paghihiwalay. Pagkatapos kumpirmahin ang intensyon ni Kiao Man, labis na nasaktan si Chu Chen. Wala siyang nagawa kundi sumang-ayon na maghintay na matapos ang pagdiriwang ng kaarawan. Ay ihaharap niya ang bagay na ito sa kanyang ama. Sa mga araw na ito, si Chu Chen ay lubos na nalulunod sa sakit ng pag-iwan. Nagduda rin si Zhu Tian sa panukala ni Kiao Man ng paghihiwalay, ngunit mahirap hulaan ang puso ng isang babae at hindi niya ito talaga maintindihan. Naghihirap din si Kiao Man. Ang kanyang pagmamahal kay Chu Chen ay malalim at hindi nagbabago. Paanong hindi magiging masakit ang iwan ang isang taong mahal na mahal niya? Ngunit dahil sa walang emosyong pagsang-ayon ni Chu Chen, tiyak na tutuparin niya ang kanyang salita. Kaya, ang oras ng pag-alis niya sa prinsipado ay maaaring nagsimula na sa countdown. Ang pagdiriwang ng kaarawan na ito ay itinalaga ng emperador kay Chu Chen at Yunluo na magkasamang isa katuparan. Kaya, ang mga tiyak na detalye ay kailangan pa ring pag-usapan ng tatlong partido bago desisyonan. Sinubukan ni Kiao Man na kumpletuhin ang bawat detalye, ngunit nang ipresenta niya ito sa mahal na konsorte, sunod-sunod niyang tinanggihan ang ilang proyekto. Ang sitwasyon ay lubhang mahirap. Buong suporta si Chu Chen sa mga mungkahi ni Kiao Man, sinasabing iyon ang resulta ng masusing paghahanda at napag-usapan na nila. Maging si Yunluo ay kumampi sa kanila, sinabing kasama rin doon ang kanyang opinyon. Ang mahal na konsorte ay pumapanig kay Yunluo, kaya nang marinig niya na may desisyon na ito, hindi na siya naging mahigpit kay Kiao Man. Nagbigay pa siya ng dagdag na 10 araw para sa paggawa ng plano sa pagdiriwang ng kaarawan. Sa mga araw na ito, tuwing nakikita ni Kiao Man na lumalapit si Chu Chen, sinasadya niyang iwasan ito. Minsan, espesyal siyang tinawag ni Chu Chen upang mag-usap at tinanong kung bakit siya iniiwasan ni Kiao Man. Nag-aatubili si Kiao Man na sabihin ang totoo. Ngunit sa katunayan, ang kanyang pag-alis ay para protektahan si Chu Chen. Maghahanap din si Yunluo ng pagkakataon upang makita si Kiao Man at tanungin kung nakapagdesisyon na ba siya at kung sasama ba siya sa kanya pagkatapos ng pagdiriwang ng kaarawan. Noong bata pa sila, pumayag si Kiao Man na maging pangunahing asawa ni Yunluo. Tinanong niya kung nakalimutan na ba niya iyon. Inakala ni Kiao Man na iyon ay biruan lamang noong bata at ngayon na magkaiba na ang kanilang katayuan, maraming bagay ang hindi naangkop. Noong araw na iyon, magkasamang pumasok sina Kiao Man at Chu Chen sa palasyo upang magulat sa emperador tungkol sa proseso at plano para sa pagdiriwang ng kaarawan. Maingat na inaliw ni Chu Chen si Kiao Man na huwag mag-alala.
lagi siyang nasa tabi niya. Umaasa lang si Kiao Man na matutulungan si Chu Chen na matapos ng maayos ang huling bagay na ito. Lubos na nasiyahan ang emperador sa pagsasaayos ni Kiao Man. Tanging si Chu Chen lang ang medyo nag-aalala. Napansin ni Kiao Man ang ekspresyon ni Chu Chen. Pagbalik, maingat niyang sinuri ang lugar ng pagdiriwang ng kaarawan. Napag-alaman niya na ang Royal Garden ay makitid at mahaba at ang magubat na puno ay nagdulot ng pag-aalala sa seguridad. Ngunit dahil kakasabi pa lang sa emperador na ang lugar ay ang Royal Garden, magiging masyadong apurado kung babaguhin ito ngayon. Iminungkahi ni Chu Chen kay Kiao Man na huwag na itong baguhin. Sa tamang panahon, palalakasin niya ang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng lugar. Sa mga araw na ito, abala si Kiao Man sa pag-aayos ng lugar. Dahil sa labis na tensyon, halos wala na siyang ganang kumain. Madalas na nagdadala si Chu Chen ng baunan kay Kiao Man. Lubos na naantig si Kiao Man sa maalalahanin na pagkilos na ito. Kasabay nito, muling nagsimulang lihim na isagawa ni Gi Hu ang kanyang plano na kumitil ng buhay. Siya ay tauhan ni Yun Luo at sabik siyang tulungan ang kanyang amo na alisin ang mga karibal. Napansin ni Yun Luo ang plano ni Gi Hu at sinabihan niya itong huwag gumawa ng mga padalos-dalos na pagkilos. Mayroon na siyang taong handang isapanganib ang buhay para protektahan at ayaw na niya talagang magdulot ng karagdagang gulo. Alam ni Gi Hu ang desisyon ni Yun Luo kaya agad siyang pumunta upang hanapin ang kanyang mga tauhan at kanselahin ang pagkilos. Sa sandaling ito, dinadala ni Kiao Man ang emperador upang inspeksyonin ang pag-aayos sa lugar. Ang emperador ay walang tigil sa pagpuri sa bawat detalye. Biglang, nagpakita ng pagkataranta ang mahal na konsorte. Sadyang inaakit ang atensyon ng emperador. Dinala niya ang hari sa harap ng dalawang gwardya. Ang isa sa dalawang tagapaglingkod ay nakaluhod sa lupa at nanginginig na sinabi na si Kiao Man ay nagbigay sa kanya ng isang kahong seda kanina. Natuklasan niyang sa loob ay may manika na nagsumpa sa emperador. Nagalit ang emperador at tinitigan si Kiao Man. Agad na hinila ni Chu Chen si Kiao Man sa likuran niya at sa kanya kinwestiyon ang gwardya. Kailan ibinigay ni Kiao Man ang kahong seda sa iyo? Kung ang kahong seda ay selyado, paano mo nalaman kung ano ang nasa loob nang hindi mo pa ito nabubuksan? Dahil ito ay isang gawa-gawang kwento, nang harapin niya ang mga detalyadong tanong ni Chu Chen, ang gwardyang nagbintang ay nagsimulang magpanik. Ang tela na ginamit sa manika ay isang natatanging uri ng tela mula sa kanlurang bansa. Bukod pa rito, ang emperador ay nagbigay ng pinakamataas na kalidad na tela na ito sa harem. Tanging ang prinsipado ni Chu Chen ang wala nito. Agad na natigilan ang mahal na konsorte. Agad namang sinabi ni Yun Luo na may magnanakaw kamakailan sa palasyo at nagkataong nawala ng isang rolyo ng tela ang mahal na konsorte. Ang tanga na mahal na konsorte ay nagmadali ring sumang-ayon. Sa huli, sino ang gumawa nito? Alam ng sinumang matalino sa isang tingin. Ang pagmamahalan sa pagitan ni na Ju Feng at Yu Tao ay lalong tumatamis. Kahit na isa lamang siyang gwardya na may tabak sa karaniwan. Ngunit pagdating sa pag-ibig, hindi siya pabigla-bigla. Marunong pa nga siyang gumawa ng mga tulang pag-ibig at bigkasin ang mga ito para kay Yu Tao. Gustong malaman ni Kiao Man kung ano ang nangyari sa pagitan ng emperador at ng empress na nagresulta sa pagtatago ng empress sa palasyo at bihira itong lumabas. Sa simula, hindi komportable si Ju Feng na ibunyag ito. Ngunit nang marinig niya si Kiao Man na nagsabing gusto niyang ipakilala ang boyfriend ni Yu Tao, ikinuwento niya ang lahat ng alam niya. Mula nang malaman ni Jimo na si Lia ay ang prinsesa ng kanlurang bansa, sinadya niyang distansyahin ang sarili mula sa kanya. Ngunit hindi alam ni Lia, inakala niya na ang xenophobia ni Jimo ay hindi pa gumagaling, kaya't gumawa siya ng iba't ibang paraan upang tulungan siyang gumaling. Gusto ni Kiao Man na samantalahin ang pagdiriwang ng kaarawan na ito upang matulungan ang mag-ina ni Chu Chen na magkaisa. Matapos itanong kung nasaan ang empress, nagtungo siya upang hanapin ito. Sa huli, matapos lampasan ang maraming pintuan ng palasyo, nakarating din siya sa loob ng palasyo. Kakaunti ang tao sa pasyo. Dumaan si Kiao Man sa ilang lugar at sa wakas ay nakita ang isang ginang na nagtatanim ng gulay. Akala niya ay dalaga ito, kaya tinanong niya kung nasaan ang empress. Agad na tumayo ang dalaga at nagtanong, sino ka at bakit ka narito? Ipinakilala ni Kiao Man ang kanyang sarili. Nang marinig ng kabilang panig na siya ay prinsesa ng prinsipado ni Chu Chen, nagpakita ito ng kagalakan. At dahil sa kanyang marangal at eleganting anyo, na may nakabibighaning ganda, nahulaan ni Kiao Man na ito ang empress. Itinago ng empress ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit gusto niyang malaman ang kamakailang sitwasyon ni Chu Chen. Inisip ni Kiao Man na kailangan niyang humanap ng paraan para mag-alala ang empress sa kanyang anak upang siya ay lumabas sa loob ng palasyo. Kaya, sinadya niyang sabihin na ang buhay sa prinsipado ay hindi masyadong mapayapa kamakailan. Umaasa siyang lilitaw ang empress upang maging suporta ni Chu Chen. Pagkatapos ng lahat, miss na miss siya ni Chu Chen. Ang mga salita ni Kiao Man ay nakaantig sa empress. Sa araw ng pagdiriwang ng kaarawan, nagpakita nga ang empress. Sa sandaling makita ang kanyang ina, hindi napigilan ni Chu Chen na mamula ang kanyang mga mata. Pumunta ang empress sa tabi ng emperador at sabay nilang tinanggap ang paggalang ng lahat. 12 taon na ang nakalipas. Dahil kumalat sa harem na si Chu Chen ay hindi tunay na anak ng emperador at ang empress ay biktima ng masasamang intensyon ng iba. Bagaman sa huli ay nagawa niyang patunayan ang dugo na si Chu Chen ay talagang maharlikang dugo, ang kawalang pagmamahal ng emperador ay labis na nakasakit sa kanya. Mula noon, umatras ang empress at nanirahan sa loob ng palasyo. Hindi na lumabas kahit isang hakbang. Sa pagdiriwang ng kaarawan, sadyang binanggit ng empress na may taong patuloy na nagbabalangkas ng mga balita laban sa prinsipado ni Chu Chen. Labis na nagulat ang emperador nang marinig ito. Mula noon, lalo siyang naging maalalahanin at mapagmalasakit sa
sa prinsipado ni Chuchen. Pagkatapos ng pagdiriwang ng kaarawan, hinikayat ng emperador ang empress na umalis na sa loob ng palasyo at mamuhay ng payapa kasama siya. Bukod pa rito, malaki na si Chuchen ngayon, nag-asawa na at nagtatag ng sariling pamilya. Baka magkaroon na ng apo anumang oras. Ngunit ang puso ng empress ay lumamig na at matigas siyang tumanggi. Bumuhos ang malakas na ulan. Sinundan ni Chuchen ang empress, may dalang payong. Sa loob ng 12 taon, ngayon lang sila muling nagkita. Lubos na nababagabag ang puso ni Chuchen. Nakatayo lang siya at nakatingin hanggang sa pumasok ang empress at ayaw pa rin niyang umalis. Tinanong ni Juchayan si Chuchen kung gusto ba nitong pasukin at kausapin ang empress. Yumeling si Chuchen. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag-aaway sa korte at ang prinsipado ay puno ng nakatagong alon. Ang paglabas ng kanyang ina sa panahong ito ay puno pa rin ng panganib. Handa siyang magdusa ng mag-isa. Basta ligtas ang kanyang ina, ayos na. Sa totoo lang, sa pagdiriwang ng kaarawan ng emperador, nagtago si Yunluo ng mga mamamatay tao sa regalo na inihanda ni Chuchen para sa emperador. Sa kabutihang palad, agarang natuklasan ito ni Chuchen at pinatay niya ang lahat ng mga sugapa sa loob ng kahon at pinalitan iyon ng isang segment ng isang fairy na nag-aalay ng peach ng mahabang buhay. Kaya, sa lugar ng pagdiriwang ng kaarawan, nang buksan ang kahon, si Yunluo ay walang pag-aalinlangan na nag-utos na maghanda para sa mga sugapa. Ngunit isang fairy na kasing ganda ng Diyosa ang dahan-dahang lumabas, may dalang peach ng mahabang buhay. Hindi naintindihan ng emperador ang buong sitwasyon at inakala niyang isa lang itong masayang sorpresa na binigyan ni Kiao Man. Pagkatapos, nakipagkita si Kiao Man kay Yunluo at pinayuhan siyang huwag na siyang gumawa ng ganoong mga katarantaduhan. Ngunit sinabi ni Yunluo na naintindihan niya iyon mula noong bata pa siya. Kung hindi siya makakakuha ng malaking tagumpay, wala siyang pagpipilian kundi mamuhay sa pamamagitan ng pagtingin sa mukha ng iba. Ayaw niyang manatili na lang na isang prinsipe sa buong buhay niya. Kahit na si Chuchen ay nagtitiis at nagtatago sa maraming paraan at nag-isip pa nga ng plano upang tumakas sa palasyo. Si Yunluo ay ayaw pa ring tumigil at matigas na nagpa siyang makipaglaban hanggang sa huli. Matapos tiyakin ni Kiao Man ang pagtanggi kay Yunluo, tuluyan na itong nawala ng pag-asa. Dahil sa labis na kalungkutan, inatake pa siya ng mataas na lagnat. Sa totoo lang, para kay Yunluo, ang dahilan kung bakit siya nagsisikap ay dahil noong bata pa, hinikayat siya ni Kiao Man na magtiis at maging matapang. Kapag siya ay naging matagumpay at sikat, wala nang sinuman ang mang-aapi sa kanya. Ayaw ni Yunluo na magpasakop sa iba. Gusto niyang sumikat agad upang maprotektahan ang taong mahal niya sa hinaharap. Ngayon, ang babaeng pinapangarap niya ay ayaw makipag-isa sa kanya na nagdulot sa kanya upang mawala ang lahat ng dahilan para magsikap. Mula nang malaman ni Jimo na si Lia ay ang prinsesa ng kanlurang bansa, palagi siyang nakararamdam ng kakulangan at kawalang kumpiyansa. Narinig niyang may pagsusulit si Bill ngayong taon, kaya nag-aral siyang mabuti, umaasang mabibigyan si Lia ng mas magandang buhay. Umiling lang ang ama ni Jimo. Hindi lahat ng ordinaryong tao ay makakapasa sa pagsusulit si Bill. Si Lia ay maharlikang dugo. Kapag bumalik ang kanyang alaala, kusang loob siyang babalik sa kanlurang bansa. Si Yunluo ay tila may sakit sa pag-ibig. Kahit na may mataas na lagnat siya at may sakit, gustong-gusto pa rin niyang makita si Kiao Man. Siya pa mismo ang sumulat ng isang liham at pinakiusapan ang kanyang tauhan na dalhin ito sa kanya. Noong panahong iyon, nakatanggap na si Kiao Man ng liham mula kay Chuchen na nag-aanyaya sa kanya na manood ng buwan kasama siya sa gabi. Dinala ni Gihu ang liham kay Kiao Man at inulit ang bilin na ang liham ay dapat niyang buksan mismo. Alam ni Kiao Man na si Yunluo ay may matinding pagkamatigas ang ulo. Kung hindi niya lilinawin ang hangganan ngayon, magiging mahirap sa huli. Kaya, tinanggihan ni Kiao Man si Gihu. Nang bumalik si Gihu upang mag-ulat, si Yunluo ay naniniwala pa rin na tatanggapin ni Kiao Man ang kanyang alok. Nang marinig ang sagot ni Gihu, ang kaligayahan ni Yunluo ay naging kalungkutan. Para lang makita siya ni Kiao Man, sinadya niyang hiwain ang kanyang palad ng tabak at pinuntahan si Gihu upang anyayahan ulit si Kiao Man. Sinabi niya na siya ay nasugatan ng malubha dahil sa mga mamamatay tao. Hiningi ni Kiao Man na bumisita agad siya ngayon. Nang marinig ang pagtanggi ni Kiao Man, lumuhod si Gihu sa harapan niya, nagmamakaawa na bumisita siya sa kanyang Panginoon, habang lalong nagiging matigas si Yunluo. Lalong hindi makakapunta si Kiao Man upang makita siya. Sa kanyang puso ibumulong ng paumanhin, pinili niyang tumalikod at umalis. Si Kiao Man at Cheng Jin ay lumabas at nagpunta sa isang mataong palengke. Pagbaba ng kotse, hinawakan ni Cheng Jin ang kamay ni Kiao Man at inakay siya sa tulay. Ang mga tao sa kalye ay nagdadaan, napakaingay at masigla sa sandaling ito. Sa harapan ni Kiao Man, ang mga kumpol ng makulay na 7 kulay na paputok ay pinaputok sa himpapawid. Narinig niya na gusto ni Kiao Man ang mga paputok. Palaging inaalala ito ni Cheng Jin sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito ay naghanda siya ng husto upang bigyan siya ng isang buong kalangitan ng mga paputok. Sa romantikong atmosfera, masayang tumingin si Kiao Man kay Cheng Jin nang marinig ang pag-amin ng pag-ibig niya. Saglit na nag-isip si Kiao Man at pagkaraan ng matagal, bumulong na baka mali ang minahal ni Cheng Jin. Hindi siya ang prinsesa ng kanlurang bansa, kundi isang ordinaryong Kiao Man lamang. Mapagmahal pa rin siyang tiningnan ni Cheng Jin at sinabi na ang tunay na pagkatao ni Kiao Man ay matagal na niyang alam. Ang taong gusto niyang pakasalan ay ang taong nakasakay sa walong tagabuhat na sedan chair papunta sa Wangfu. Sa araw na iyon, ang taong kasama niyang nagbigay pugay para magpakasal. Ang kanyang nobya ay si Kiao Man. Lubos na naantig si Kiao Man. Hindi niya naisip na ang kanyang kapalaran ay itinalaga sa Wangfu na ito noong gabing iyon. Inilagay ni Cheng Jin ang kumot at kutso ni Kiao Man sa kama. Umaasa na mula ngayon ay maaari na silang matulog ng magkasama, ngunit mabilis na nakatulog si Kiao Man. Sinamahan ni Lia si Jimo hanggang sa entrance ng examination hall. Upang hikayatin si Jimo, inalikan pa ni Lia ang pisngi niya.
Si Jimo, na may phobia sa kababaihan, pagpasok pa lang niya sa examination room, naisip ang paghalik sa pisngi ni Lia, agad siyang nahilo at nawalan ng malay sa kanyang lamesa. Naramdaman ni Jimo na bumagsak siya sa pagsusulit paglabas niya sa examination hall. Nagsimula siyang sisihin ang kanyang sarili. Nakita ni Lia at ng tatay ni Jimo ang anak nilang naghagis ng lubid sa bubungan, agad silang sumugod upang payuhan siya. Pakiramdam ng tatay ni Jimo ay wala siyang silbi, malapit na siyang mag-30 taong gulang. Wala pa ring nararating, inalo ng tatay ni Jimo ang kanyang anak kung hindi maganda ang taong ito, subukan muli sa susunod na taon at anuman ang mangyari ay kaya pa rin niyang buhayin siya kahit si Lia ay patuloy na sumasang-ayon. Sinabing ang kanyang kasalukuyang kita mula sa gamot ay sapat na upang tustusan ang kanilang buhay pamilya, ngunit si Jimo ay nananatiling lubhang bigo, palaging nararamdaman na hindi niya maibibigay kay Lia ang isang mas magandang buhay. Walang magawa ang tatay ni Jimo, kaya tinawag niya si Kiaoman. Nakita siya ni Chengjin na lumabas at tinanong kung gusto niyang sumama. Nag-alala si Kiaoman na si Chengjin ay makararanas ng panggigipit sa bahay, kaya't siya na mismo ang umuwi muna. Nakahiga si Jimo sa kama na hindi nagsasalita, kaya't si Kiaoman at ang tatay ni Jimo ay magkasamang nagplano upang tulungan si Jimo na mag-angat ng kanyang espiritu. Kahit na hindi siya pumasa sa pagsusulit, si Jimo ay masigasig pa rin sa pagsusulat. Nakagawa siya ng maraming natatanging maikling kwento. Ang kanyang mahuhusay na gawa ay malawak na kumalat sa mga tao. Hinikayat ni Kiaoman si Jimo na magsimulang muli, huwag hayaang maliitin siya ng mga karakter sa kanyang kwento. Naghanda si Chengjin ng isang silid na puno ng liwanag ng kandila para kay Kiaoman pagbukas niya ng pinto ng silid. Nakita ni Kiaoman ang mga pulang kandila na nakahanay sa gitna ng silid upang bumuo ng hugis puso. Labis siyang naantig sa kumikinang na liwanag ng kandila. Naghanda si Chengjin ng regalo para kay Kiaoman. Sa loob ay isang detalyadong kasuotan. Kinuha ni Chengjin ang isang kwintas. Ito ang regalo, bigay sa kanya ng reyna noong siya ay nagdadalaga. Inihanda upang ibigay sa kanyang magiging wangfei. Sa wakas, ngayon ay naibigay na ito sa wangfei. Si Chengjin mismo ang nagsuot ng kwintas kay Kiaoman. Ang kapaligiran sa paligid ay napakaromantiko. Dinala ni Chengjin si Kiaoman sa kama. Dapat sana ay isang mainit na gabi, ngunit sa labas ay tinanong ni Yutao si Kiaoman kung gusto niya ng lugaw. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating din si Ju Feng, tumayo sa labas ng tarangkahan ng Wang Fu, nag-aalala kung may mangyayari kay Chengjin ngayong gabi, at nagboluntaryo pang magbantay sa labas. Sinira ang lahat ng kasiyahan ng mag-asawa, nang bumuti ang pakiramdam ni Jimo. Dinala siya ni Lia sa palengke upang magpalipas ng oras. Sa kalye ay may nakapaskil na anunsyo na magkakaroon ng patimpalak sa pakikipaglaban sa arena. Sandaling tumingin lamang si Jimo sa anunsyo, nagtawanan na ang mga tao sa paligid. Tinanong si Jimo kung hindi ba niya alam ang kanyang sariling kakayahan, hindi pa ba siya nahimatay sa examination hall, at ngayon ay gusto pang umakyat sa arena upang makipaglaban. Si Jimo ay walang alam sa martial arts. Ngunit dahil sa pangutya ng mga tao sa paligid, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay labis. Nanasaktan, kaya't siya ay nagmatigas at umakyat sa arena. Si Jimo ay mabilis na natumba hanggang sa matapos na ang lahat ng pakikipaglaban at maraming sugat ang tao sa lupa. Sa sandaling matatapos na ang patimpalak, si Jimo na nakahiga sa lupa ay dahan-dahang nagising. Siya ay gumwang-gewang na tumayo at naging unang nakaligtas na tumayo sa arena. Sa gayon si Jimo ay naging kampiyon ng arena sa patimpalak. Sa kabilang panig, si Yun Noo ay hindi pumayag na ibigay ang kanyang minamahal sa iba, kaya't ipinatawag niya ang kanyang tauhan upang tawagin si General Lisa. Si Isa ay ang kuya ni Lia, kaya't kilalang-kilala niya ang kanyang kapatid. Kung ngayon ay malalaman niyang pinalitan ang kanyang kapatid, baka hindi niya ito palampasin. Inutusan ni Yun Noo si Isa na makipagkita sa emperador sa palasyo, at pagkatapos ay manatili doon ng ilang araw. Ang huling layunin niya ay hindi makapagtuon ng pansin sina Kiaoman at Chengjin pagkatapos ng lahat. Hanggat nananatili si General Lisa ng isang araw doon, ang plano ni Yun Noo ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataong magtagumpay. Si Kiaoman at Chengjin ay nagpasya na lumabas ng palihim ngayon upang lumayo sa mga pag-aaway sa palasyo. Ngunit ipinatawag sila ng emperador sa palasyo upang magbigay gala. Nang magkita sina Kiaoman at Chengjin kay Isa, agad nilang naramdaman na may panganib na darating. Ang nakakalito ay, hindi inihayag ni Isa ang tunay na pagkatao ni Kiaoman sa harap nila, ngunit ang kanyang hindi nasisiyahang tingin ay nagpahiwatig ng layunin ng kanyang paglalakbay. Panoorin ng emperador at ng kanyang pamilya sa palasyo ang patimpalak sa pakikipaglaban sa arena. Si Jimo, bilang kampiyon ng arena, ay ipinatawag sa lugar. Si Isa ay kusa na naghamon, sinabing hindi bihasa ang martial arts ng Silangang Chao, kaya't ipinadala ng emperador ang 4 na lihim na bantay upang turuan si Isa ng leksyon. Ngunit sa maikling sandali ay natalo ang lahat ng 4 na lihim na bantay. Dapat sana ay lumaban si Chengjin kay Isa, ngunit agad na tumayo si Yun Noo. Nagmungkahi na ang kampiyon sa martial arts ng arena ngayong taon ang lumahok sa labanan. Si Jimo ay nagkataon lamang na nanalo sa arena, at ngayon ay ipinatawag sa palasyo upang lumaban. Ang mga nauna sa kanya ay natalo na ni Isa, at siya na lang ang natitira. Si Jimo ay hindi pa nakakapatay ng manok. Paano niya haharapin ang isang walang galang na tulad ni Isa? Tiyak na magiging malungkot ang wakas. Si Kiaoman, nang makitang lalaban na ang kanyang kapatid kay Isa, ay natakot at dali-daling sumenyas kay Chengjin na tulungan siya. Mabilis na naisip ni Chengjin na nahimatay si Kiaoman dahil sa headstroke. Tunay na matindi ang sikat ng araw. Nagdeklara ang emperador ng pansamantalang pagtigil sa paligsahan. Itutuloy bukas. Sa gabing iyon, marami ang hindi mapakali. Sa araw ay
ay muntik nang matakot si Jimo. Pag-uwi ay mahimbing pa rin siyang natutulog. Si Qiao Man ay lubos na nag-aalala para sa paligsahan kinabukasan. Si Cheng Jin ay masiglang tumulong sa kanya sa pag-iisip ng paraan. Pinayuhan ni Yun Noo si Isa na huwag ibunyag ang pagkatao ni Qiao Man upang magkaroon siya ng utang na loob sa kanila. Para sa mga taong nauuhaw, sabik silang nangangailangan ng balon at sila ang maghuhukay ng balon, ngunit sa huli ay gagawin nilang hindi maiinom at hindi mailuwa ng kabilang panig. Ang magandang bahagi ay nasa likuran pa. Kinaumagahan, muling sumigla ang arena, umupo si Qiao Man sa tabi ng hapagkainan. Habang nakatingin sa kalaban ng kanyang kuya, hindi siya mapakali, tila mahihirapan ang kanyang kuya na makatakas sa kalamidad na ito. Labis na kinabahan si Qiao Man, ngunit nagulat si Jimo na nagsalita. Sinabing sila ay isang bansa na pinahahalagahan ang etiketa. Bakit hindi na lang palitan ang paraan ng pakikipaglaban ngayon gamit ang isang daliri upang magpasya ng panalo o talo? Nagulat si Isa nang marinig ito. Ang mahinang iskolar sa kanyang harapan ay naglakas loob na hamunin siya gamit ang isang daliri. Paano siya mananalo? Buong pagmamalaking tinanggap ni Isa at siya mismo ang gumawa ng panuntunan kung magagamit ni Jimo ang isang daliri upang hindi siya makatayo, maluwag sa loob siyang susuko. Sa sandaling ito, sinubukan ni Jimo na manatiling kalmado. Gamit ang hintuturo, bahagyan niyang tinapik ang noo ni Isa, at ang resulta, kahit anong pilit ni Isa, hindi talaga siya makatayo. Pumalakpak ng malakas ang lahat. Kahit anong higpit ng pagpigil ni Isa, hindi siya makagalaw. Walang duda, nagwagi si Jimo sa labanang ito ng kahanga-hanga na nagdala ng karangalan sa silangang Chao. Labis na natuwa ang emperador, agad niyang itinalaga si Jimo bilang kampiyon sa martial arts. Sa wakas ay nalampasan na niya ang isang mahirap na hamon, labis na nagalak si Qiao Man. Nang gabing iyon, dinala niya si Cheng Jin pabalik sa Wan Shifang at magkasama silang nagdiwang ng tagumpay. Masiglang naghanda si Lia ng hotpot para sa buong pamilya at sa gabing iyon, lahat ay labis na nasasabik. Kumakain habang masayang nagkukwentuhan, puno ng pag-asa para sa hinaharap. Samantala, nagpunta si Isa kay Yun Noo upang humiram ng alak at palubagin ang loob. Pinaalalahanan siya ni Yun Noo na ang pagkatalo na ito ay hindi masamang balita. Sa lalong madaling panahon, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang ipadala si Jimo sa malayong katimugang hangganan upang lumahok sa digmaan. Sa gayon ay ganap niyang makokontrol si Qiao Man. Sina Qiao Man at Jimo ay may malalim na pagmamahalan. Bilang magkapatid, tiyak na hindi nila kayang makita ang kanilang kuya na magdusa. Sa gabi, uminom si Qiao Man ng ilang baso ng alak, nagsimulang makaramdam ng hilo, kaya't binuhat siya ni Cheng Jin pauwi. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, si Qiao Man ay nakahiga sa likod ni Cheng Jin at mahinang nagbuntong hininga. Ang totoo, ang dapat pakasalan ni Cheng Jin ay ang prinsesa ng kanlurang bansa, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito pinansin ni Cheng Jin. Hindi niya pinahahalagahan ang katayuan ng isang prinsesa ng kanlurang bansa. Muli niyang pinatunayan na si Qiao Man ang babaeng gusto niyang pakasalan habang buhay. Nang maghanda na silang matulog, tiningnan ni Qiao Man si Cheng Jin ng puno ng pagmamahal. Sinabing pagkatapos nilang matapos ang bagay na ito ngayong gabi, maaari na silang maging ganap na tapat sa isa't isa. Labis itong pinahalagahan ni Cheng Jin, inakala niyang ibibigay na ni Qiao Man ang sarili niya bilang pasasalamat. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pagtatanong, sinabi ni Qiao Man na ipikit niya ang kanyang mga mata. At pagkatapos ay binigyan siya ng kahon ng brocade. Na iniwan ng kanyang ina noong nabubuhay pa siya, mabilis na kinuha ni Cheng Jin ang kahon at binuksan. Sa loob ay isang sulat na isinulat ng tatay ni Qiao Man para sa kanyang ina. Sa sulat ay nagpaalala ang kanyang tatay na kung hindi siya makabalik sa loob ng kalahating buwan, sabihin sa ina ni Qiao Man na dalhin ang kanilang sanggol na anak na babae at tumakas. Namula ang mga mata ni Qiao Man, ang kanyang ina noong nabubuhay pa siya ay laging naghihintay na bumalik ang kanyang tatay. Taon-taon, hanggang sa huling sandali ay umaasa pa rin siya sa kanyang asawa, ngunit sa huli ay walang kabuluhan. Pagkalipas ng 2 araw, narinig ni Qiao Man ang balita na si Jimo ay ipinadala upang lumaban sa katimugan. Nagalit siya at agad na hinanap si Yun Noo. Walang sabi-sabi ay sinampal niya ito. Pinigilan ni Yun Noo. Ang tagapaglingkod sa tabi ay malamig na sinabi na kahit hindi niya inayos, bilang kampiyon sa martial arts, natural lamang na si Jimo ay kailangang pumunta sa digmaan at mag-ambag sa bansa. Alam ni Qiao Man na hindi niya mababago ang utos ni Yun Noo, kaya't siya ay umalis na may sama ng loob. Mula nang makatayo muli si Cheng Jin, nagsimulang magplano ang emperador para sa kanyang kinabukasan. Gusto niyang ipasa ang trono, at para doon, kailangan niyang magkaroon ng dakilang tagumpay sa labanan. Nagmungkahi siyang pumunta si Cheng Jin sa timog upang lumahok sa digmaan, at nangako siyang magpapadala siya ng mga lihim na bantay upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Sa simula ay tumanggi si Cheng Jin, ngunit nang makita niya ang taos-pusong hangarin ng kanyang ama, hindi niya natiis na bigin siya. Sumang-ayon na lamang siya, nangako na hindi niya bibigin ang pag-asa ng kanyang ama. Palapit na ang araw ng pag-alis, bukod sa paghahanda ng gamit ni Cheng Jin, gumawa din si Qiao Man ng maraming bamboo o pinwheel. Noong bata pa sila, sumisimbolo ang bamboo o pinwheel ng kapayapaan. Dinala siya ni Cheng Jin sa Imperial Garden, ang lugar ay pinalamusyan ng maraming bamboo o pinwheel. Maaga pa ay inanyayahan na ni Cheng Jin ang kanyang ama doon. Pagdating ng emperador, sinadya ni Cheng Jin na sabihin kay Qiao Man, umaasa siyang ang mga bamboo o pinwheel na ito ay magdadala din ng kapayapaan sa Wang Fei. Habang siya ay nasa labanan, anuman ang mangyari ay kailangang ipaalam sa kanya agad. Ang espiya na ipinadala ni Yun Noo
Agad na inimbestigahan ang katotohanan ng pangyayari. Ang ina ni Kiaoman ay ang pinsan ng yumaong reyna ng kanlurang bansa. Pagkatapos ay ipinakasal siya ng hari kay Yuan Chai. Si Yuan Chai ay ginamit ng espiya ng kanlurang bansa at nagkasala ng pagtataksil. Dahil sa lumang pagkakaibigan, hindi pinatay ng emperador si Yuan Chai, kundi ikinulong lamang siya sa bilangguan. Ngayon, gusto ni Yun Noo na bigyan ng pabor si Kiaoman, kaya't agad niya itong ipinagbigay alam sa kanya. Hindi binigyan ni Kiaoman si Yun Noo ng pagkakataong magpaliwanag. Simula nang ipinadala ni Yun Noo si Jimo sa hangganan upang lumaban, alam na niyang may masamang hangarin siya. Partikular din niyang pinaalalahanan si Yun Noo na tawagin siyang kuya at hipag, at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Nang dumating si Yun Noo, minarkahan niya ang lugar kung saan nagtatago si Yuan Chai. Nakita ni Kiaoman ang isang bamboo o pinwheel sa lupa. Napansin niyang iba ito sa ginawa niya, at puno ng pag-aalinlangan, sinundan niya ang mga bakas ng bamboo o pinwheel hanggang sa isang kubo. Nakita ni Kiaoman ang isang matandang lalaki na abala sa paggawa ng bamboo o pinwheel. Labis siyang nakatuon sa pinwheel sa kanyang kamay, at pagkarinig ng ingay ay saka lang siya tumingala. Kuryosong tiningnan ni Kiaoman ang mga bamboo o pinwheel na ginawa ng matandang lalaki. Bigla siyang napansin ang peklat sa daliri nito. Bakit ang peklat na ito ay kahawig ng sa kanyang ama? Noong bata pa siya, madalas siyang kargahin ng kanyang ama at tinuruan siyang gumawa ng bamboo o pinwheel. Ang matandang lalaki sa harap niya, kahit matanda na, ang kanyang hitsura at ngiti ay hindi nagbago. Nang marinig ang pangalan ni Kiaoman, masayang tumingala ang matanda. Nang makumpirma niya na ito ang kanyang anak, labis siyang naanti. Gusto ni Kiaoman na hilahin ang kanyang ama palabas ng mapanglaw na kubo. Ngunit si Yuan Chai ay nanginginig sa takot. Sinabi kay Kiaoman na umalis na siya. Matagal na siyang nakakulong dito, hindi siya makakaalis kung hindi ay mapanganib sa kanyang buhay at magdudulot din ng problema kay Kiaoman. Alam ni Yun Noo na ang pinakamalaking hangarin ni Kiaoman ay ang makasama ang kanyang ama, kaya't humanap siya ng paraan upang ibalik si Kiaoman sa kanyang wangfu at pagkatapos ay ikinulong siya doon. Si Cheng Jin ay nasa harapan na. Sa maikling panahon, tiyak na hindi niya malalaman ang tungkol dito. May kumpiyansa si Yun Noo na inayos ang lahat. Hindi naglakas loob si Kiaoman na kumilos ng padalos-dalos dahil ang kanyang ama ay nasa kamay ni Yun Noo. Nakatanggap si Isa ng utos ng hari at pumasok sa palasyo upang makipagkita sa emperador. Nagbigay ang emperador ng isang listahan ng mga regalo. Matagal na niyang alam ang tungkol sa totoo at huwad na Wang Fei. Ngayon, ayaw na niyang alamin ang tama at mali. Siya ay napakabukas. Hanggat masaya si Cheng Jin, hindi na siya makikialam. Pinayuhan ng emperador si Isa na tutuparin niya ang kanyang pangako at ipapatupad pa rin ang mga nakaraang pinagkasunduan na paborableng patakaran, umaasa lamang na huwag na siyang makialam sa mga hindi dapat pakialaman. Si Isa, na sumali kay Yun Noo, nang marinig na alam na ng emperador ang tungkol sa pagpapanggap ni Kiaoman, ngunit hindi siya inusig. Malinaw na pinoprotektahan niya si Cheng Jin at baka may intensyon siyang ipasa ang trono kay Cheng Jin. Kaya, sinadya ni Isa na ipaalam ito kay Yun Noo, ngunit hindi ito pinansin ni Yun Noo at sinabi pa na, kahit na patuloy na nag-uulat ng mga tagumpay ang harapan ng digmaan, may paraan pa rin siyang gumawa ng masamang mangyayari kay Cheng Jin. Alam ng lahat na ang silangang Chao ay may dalawang prinsipe. Kung may masamang mangyayari kay Cheng Jin, tiyak na mananalo si Yun Noo. Ibinabalik ni Yun Noo si Kiaoman sa Wan Shifang. Pinaalalahanan niya ang tiyuhin ni Kiaoman na bukas ay may magsusundo sa kanya. Nang sedang pangkasal upang sunduin si Kiaoman, ang dapat pakasalan ni Cheng Jin ay ang prinsesa ng kanlurang bansa. Ngunit iba ang pagkatao ni Kiaoman at gusto niya lamang pakasalan si Kiaoman bilang kanyang asawa sa harapan ng digmaan. Labis na nag-alala si Cheng Jin nang marinig ang balita. Nang gabing iyon ay nagpanggap sila ni Jimo at palihim na bumalik sa kabisera. Palihim na nakipagkita si Cheng Jin sa Imperial Consort. Nagbigay ng isang kondisyon para sa pagpapalit basta't bukas ay ibunyag ng Imperial Consort ang tunay na pagkatao ni Kiaoman at Yuan Chai sa harap ng korte. Kusa na tatalikuran ni Cheng Jin ang trono at hindi na siya magiging banta kay Yun Noo. Siyempre, araw at gabi na umaasa ang Imperial Consort na maging emperador ang kanyang anak, kaya't ipinatawag niya si Yun Noo upang makipagkita agad sa gabi. Inutusan siyang palayain agad si Kiaoman, ngunit tumanggi si Yun Noo. Mabilis na pinatahimik ni Cheng Jin ang rebelyon at pagkatapos ay bumalik sa korte. Tuwang-tuwa ang emperador nang makita niya ang kanilang maraming tagumpay sa labanan. Sa sandaling ito, handa na si Yun Noo na magpahayag ng ilang bagay. Agad na inutusan ng emperador ang mga ministro na umalis, ngunit sinabi ni Yun Noo na kailangan niyang magulat ng isang mahalagang bagay at kailangang marinig ito ng lahat ng mga ministro bilang saksi. Dahil sa sinabi ni Yun Noo, umayag na rin ang emperador. Hindi alam kung ano ang plano ng kanyang anak. Binanggit ni Yun Noo ang pangalan ni Yuan Chai na nagkasala ng pakikipagsabwatan sa kaaway at pagtataksil noon. Dapat sana ay pinugutan na ng ulo, ngunit dahil sa awa ng emperador noon, pinalitan ito ng house arrest at ipinakulong siya ng walang hanggan sa isang silid, hindi pinapayagang lumabas. Ngayon ang dating pangyayari ay binanggit muli ng kanyang anak, kaya't ipinaliwanag ng emperador na ang matandang lalaking may puting buhok sa kanyang harapan ay hindi
hindi siguro si Yuan Chai. Si Yun Nuo ay hindi nagbigay ng anumang daan at ipinadala pa ang tao mula sa Ministry of Punishment na dalhin ang listahan ng mga pangalan upang itugma ang mukha at mga katangian ng pagkakakilanlan ng taong nakatayo roon. Ang ebidensya ay malinaw. Nang makitang malapit na siyang magbigay ng utos, dali-daling lumuhod si Qiao Man sa tabi at nagmakaawa. Bahagyang itinaas ng emperador ang kanyang kamay, nagbigay ng daan upang mabuhay. Alam na alam ni Cheng Jin ang tunay na layunin ni Yun Nuo. Agad siyang nagulat na nagkasala sina Yuan Chai at Qiao Man ng pagtataksil sa hari at ayon sa batas ay dapat pugutan ng ulo. Pagkatapos ay nakiusap sa emperador na magbigay ng utos na parusahan sila. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nang magbigay ng utos ang emperador. Ikinulong sina Qiao Man at Yuan Chai. Si Cheng Jin mismo ang nagdala ng laso na alak. Kalmado itong tinanggap ni Yuan Chai nang walang reklamo, ngunit patuloy na nagmakaawa si Qiao Man kay Cheng Jin na iligtas ang kanilang buhay. Ininom ni Yuan Chai ang lahat sa isang higop, dumugo at bumagsak sa lupa. Muli, inabot ni Cheng Jin ang kopa ng alak kay Qiao Man. Sa pagtingin sa kanyang minamahal na malapit nang maghiwalay sa kamatayan, si Qiao Man ay lumuha at hindi makapagsalita. Nilunok niya ang kanyang mga luha, kinuha ang kopa ng alak at ininom ang lahat. Sa sandaling ito, lubos na nagsisi si Yun Nuo. Gusto lang niyang ipawalang bisa ng emperador ang titulo ni Qiao Man bilang Crown Prince Consort. Hindi niya inakala na diretsong hihilingin ni Cheng Jin sa emperador na parusahan si Qiao Man ng kamatayan. Ang nagpasimula ng lahat ay si Yun Nuo. Binuhat ni Cheng Jin si Qiao Man na humihinga na lang sa kanyang bisi at aalis na sana. Labis na nalungkot si Yun Nuo. Hindi niya napigilang questionin si Cheng Jin. Bakit mula pagkabata hanggang ngayon? Laging maraming tao ang nakapaligid sa kanya. Ngayon ang tanging babae na minamahal niya ng labis ay namatay dahil din sa kanya. Ibinigay ni Cheng Jin kay Yun Nuo ang rehistro ng pamilya ng mga nagdaang taon at umalis ng walang sabi-sabi. Binigyan na niya si Yun Nuo ng napakaraming pagkakataon. Hindi niya inakala na hindi pa rin ito bumitiw. Nahumantong sa sitwasyon ngayon, sino pa ang masisisi? Ang totoo, hindi uminom sina Yuan Chai at Qiao Man ng totoong laso na alak, kundi ang Pihuan Handan Pil na nagpapabalik ng kaluluwa na inihanda ni Cheng Jin ng maaga na inilaan niya sana para sa kanilang dalawa, ngunit dahil biglaan ang pangyayari. Kinailangan muna itong gamitin ni Qiao Man at ng kanyang ama. Pagbalik ni Cheng Jin sa Wangfu, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na mag-ayos ng mga gamit. Humingi ng pahintulot si Cheng Jin sa emperador na maglakbay sa mundo at sa huli ay pumayag din ang emperador. Nang gabing iyon, dinala ni Cheng Jin sina Qiao Man at Yuan Chai palabas ng kabisera. Dati sa palasyo, kailangan nilang umarte araw-araw. Nalabis na pahirap, ngayon ay malaya na sila. Sa gabi, nag-uusap sina Qiao Man, Lia at ang alipin. Lubos na kontento si Lia sa kanyang kasalukuyang buhay. Is here on NFB, Sangting Tagalog. Araw-araw nakikita si Jimo at sabay na kumakain. Ang lahat ay nagtitipon at napakaingay na nagparamdam sa kanya ng lubos na kasiyahan. Si Jimo naman ngayon, umaasa siyang mabilis na gagaling ang alaala ni Lia. Ngunit umaasa rin siyang habang buhay na mamumuhay si Lia ng malaya ng ganito. Paano kung kapag bumalik ang alaala ni Lia, hindi na niya mahal si Jimo? Sinimulan ni Cheng Jin ang isang bagong buhay. Kailangang umasa sa sarili at hindi na masisiyahan sa maginhawa at masayang buhay na tulad ng sa palasyo. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan, umaasang makatayo sa sarili niyang mga paa sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Simula nang umalis si Cheng Jin, tuluyang nabaliw si Yun Na. Pinatawag siya ng hari sa palasyo upang talakayin ang pagpapadala ng isang tao sa hangganan upang labanan ang mga kaaway. Inirekomenda ni Yun Na ang isang tao para sa kanyang ama, ngunit hindi inisip ng hari na ang inirekomenda ni Yun Na ay angkop. Agad na nawala ng kontrol sa emosyon si Yun Na sinasabing ang hari ay palaging mayabang at diktador at hindi kailanman nag-alala sa kanyang damdamin at hindi kailanman pinahalagahan siya. Ito ang unang pagkakataon na hayagang sumalungat si Yun Na sa kanyang ama. Ang mahal na konsorte sa tabi ay patuloy na sumisenyas ng mata na nag-uutos kay Yun Na manahimik, ngunit hindi siya nakinig. Paglabas ng palasyo, tinawag ng mahal na konsorte si Yun Na sa kanyang silid upang parusahan siya na sinasabing siya ay naghihirap sa pagpaplano para sa kanya sa loob ng mahabang panahon. At sa tuwing ito ay dahil sa kanya na siya ay kailangang maging abala. Magtiis sa harap ng hari. Si Yun Na ay labis na nabagabag sa narinig at agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na ipiit ang mahal na konsorte. Inisip ni Yun Na lihim na nakipagkita si Cheng Jin sa mahal na konsorte noon, kaya malamang na naakit ang kanyang ina ni Cheng Jin. Sila ay nagkaisa upang patayin si Qiao Man. Nadama rin niya na ang mahal na konsorte ay palaging nagsasabing ito ay para sa kanya. Ngunit sa katunayan ay pinilit siyang maging ambisyoso mula pa noong bata pa siya. Hindi niya kailanman nakalaro, palaging may palo at sigaw. Si Cheng Jin, simula nang magretiro sa bukid, ay walang ginagawa araw-araw at nakaramdam ng kaunting kabiguan. Pinayuhan siya ni Qiao Man na huwag magmadali, mahaba pa ang buhay, at magiging maayos ang lahat hanggat nagpupursige at naglalagay ng puso dito ng paunti-unti. Kasabay nito, nais ni Cheng Jin na muling pakasalan si Qiao Man. Gamit ang kanyang tunay na pagkatao, tinalakay ni Cheng Jin ang bagay na ito kay Jimo at narinig ni Qiao Man. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting kaba. Dati, nabubuhay siya sa palasyo bilang Lia at ngayon ay kailangan niyang bumalik sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng kaunting pagkalito at hindi alam kung ano ang gagawin. Si Jimo ay palaging naghihintay ng tahimik. Iminungkahi ni Cheng Jin na mag-propose siya kay Lia, ngunit hindi sumang-ayon si Jimo na gawin ito kapag ang isang tao ay nahihirapan dahil si Lia ay nawawalan ng alaala at hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao at ang kanilang katayuan ay napakalayo. Alam ni Cheng Jin na hindi niya mababago ang desisyon ni Jimo, ngunit meron pa siyang isang bagay na hindi pa nagagawa. Lihim na nakipagkita si Cheng Jin kay Lia.
Si Lia ay sabik ding nagtanong kung may balak si Jimo na mag-propose sa kanya. Nang marinig niya na nag-aalala si Jimo tungkol sa pagkakaiba ng kanilang katayuan, siya ay medyo nahirapan. Gusto niya si Jimo, ngunit hindi niya maaaring hayaang maapektuhan nito ang kanyang kasal. Nagpasya si Lia na magpanggap na gumaling ang kanyang alaala upang maging mas panatag ang loob ni Jimo. Nag-schedule sila ng isang picnic. Sumama rin sina Juchayan at Yutao. Napakaganda ng panahon kaya masaya ang lahat. Namita si Chengjin ng maraming sariwang bulaklak at ibinigay kay Kiaoman. Tuwang-tuwa ang lahat. Habang nag-uusap sina Kiaoman at Jimo, dali-daling ipinakita ni Chengjin kay Lia kung paano magpanggap. Bahagyang bumangga sa puno at nagising. Hindi inaasahan pagkatapos nito. Talagang binangga ni Lia ang kanyang ulo sa puno at nawala ng malay. Sa orihinal na script ni Chengjin, babalik ang alaala ni Lia pagkaraan ng ilang sandali at magpo-propose si Chengjin kay Kiaoman. Ngunit si Jimo ay labis na nag-alala nang makita si Lia na nasugatan at agad siyang binuhat upang gamutin. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Lia at sadyang sinabi na bumalik na ang kanyang alaala at pumayag siyang magpakasal kay Jimo. Si Jimo ay labis na natuwa at nagmadaling kinuha ang iniiwan ng kanyang ina na ipinamana ng pamilya at ibinigay kay Lia. Ikinuwento ni Lia kay Kiaoman ang tungkol sa kanyang pagpapanggap na nawawala ng alaala at pinayuhan din siya na dapat ding maging aktibo ang mga babae sa pagkuha ng kanilang kaligayahan dahil mahal na mahal siya ni Chengjin. Dapat siyang maging matapang at mag-propose sa kanya. Nakikinig sa payo, talagang nag-propose si Kiaoman kay Chengjin at masaya silang nagyakapan. Sa sumunod na ilang araw, naging abala si Chengjin kasama si Ju Feng sa paghahanda para sa kasal. Araw-araw, nagpapadala sila ng mga tao upang magdala ng masayang kurtina, mga dragon, at maliwanag na pulang kandila. Nag-alala si Kiaoman na baka mahirapan si Chengjin, ngunit nais lang niyang bigyan siya ng perpektong kasal, tulad ng kanyang hinahangad. Kasabay nito, dumating ang mga tao mula sa palasyo na lihim na ipinadala ng hari. Inanyayahan ni Chengjin ang eunuch na uminom ng tsaa at makinig sa utos ng hari. Nais ng hari na bumalik siya sa kabisera upang tumulong sa paghawak ng mga gawain ng korte. Gayunpaman, kalmadong sumagot si Chengjin na isa na siyang ordinaryong mamamayan ngayon. Sinabi niya na kahit minsan ay padalos-dalos iyon na kung matyagang tuturuan, kaya pa rin niyang gampanan ng mabuti ang mga gawain ng estado. Habang lihim na pinapahanap ng hari si Chengjin, naglagay din si Yun na ng mga espiya upang subaybayan ang bawat galaw ng dalawa. Nang marinig ng pinagkakatiwala ang tauhan ni Yun na hindi pala patay si Kiaoman at naghahanda pa itong ikasal kay Chengjin, labis siyang nag-alala. Natatakot siyang muli na magambala ang kanyang Panginoon dahil sa usapin ng pag-ibig, tulad noong nag-aatubili at kulang sa desisyon siya sa maraming bagay dahil sa kanyang kahinaan. Samantalang ngayon ang oras na kailangan niyang ituon ang kanyang isip sa pag-aagawa ng trono. Hindi siya nagdalawang isip na patayin ang espiya na nagdala ng balita upang manahimik. Pagkatapos marinig ang balita, patuloy na lihim na nakikipag-ugnayan ang hari kay Chengjin. Agad na lihim na nag-utos si Yun na sa kanyang mga tauhan na sinumang maghanap kay Chengjin mula sa palasyo ay kailangang patayin ng walang awa. Dahil dito, ganap na naputol ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng hari at ni Chengjin. Ang mga memoryal na iniharap sa hari araw-araw ay mga mungkahi upang magtalaga ng prinsipe ng korona. Halatang lahat sila ay tauhan ni Yun na umaasang itatalaga siya ng hari sa lalong madaling panahon. Nag-utos ang hari kay Yun na makipagkita agad at tinanong siya kung bakit siya lihim na nanghihikayat ng mga opisyal ng korte. Muling iminungkahi ni Yun na gamitin ang kanyang sariling tao bilang pangkalahatang general upang bantayan ang hangganan ng Northwest. Muling nagpaalala ang hari na ang taong iyon ay mahusay lamang magyabang at hindi praktikal. Gayunpaman, hindi na tinagsi Yun na at kalmadong sumagot na ang taong iyon ay nakaupo na sa pwesto at pinapatahimik na ang mga rebelde. Ang bagay na ito ay hindi sinang-ayunan ng hari. Si Yun na ay nagpasya ng mag-isa. Galit na galit ang hari, ngunit muling nagpaalala si Yun na oras na para tamasahin ng hari ang kanyang pagtanda. Pagkatapos ay inutusan niya ang eunuch na alagaan ng mabuti ang hari. Ang ugali ni Yun na ay lalong naging mayabang. Ang kanyang mahabang pagtitiis ay ganap na niyang itinakwil. Nang sumiklab ang salot ng balang sa kabisera, hindi rin siya nag-alala. Hindi lamang siya hindi tumulong sa kalamidad. Kalmado siyang umupo at tumugtog ng gukin at nag-utos pa sa kanyang mga tauhan na huwag iulat ang bagay na ito sa hari. Kung kinakailangan, maaaring gumamit sila ng marahas na paraan upang supilin ang mga refugee. Ang nayon kung saan nakatira si Chengjin ay nagsimula ring magkaroon ng malaking bilang ng mga refugee. Ang sitwasyong ito, kung magpapatuloy, ay makakaapekto sa mga taga-nayon. Pagkatapos ng maingat na pag-uusap sa pinuno ng nayon, nagpasya si Chengjin na hikayatin ang mayayamang pamilya sa lugar. Bawat sambahayan ay nag-abuloy ng 50 daon ng bigas. Ginamit niya ang bigas na ito upang mag-steam ng maraming mantu. Pagkatapos ay dinurog ito at inilagay sa konggi. Sa ganitong paraan, napupuno ang tiyan ng mga refugee at nakakatulong ding palawigin ang oras ng pagtulong. Ang makatuwirang pagkilos ni Chengjin, nakakuha ng maraming papuri mula sa mga dating opisyal. Kumpara sa malamig at pabaya na pag-ugali ni Yun na, ang kilos ni Chengjin ay talagang karapat-dapat sa isang pinuno. Nang malaman ni Yun na nasikat si Chengjin, nagselos siya. Naisip niya na siya ang nagbigay ng kalayaan kay Chengjin. Ngunit si Chengjin ay hindi nakakaalam ng kanyang lugar. Kung gayon, hindi na niya kailangang maging maamo pa. Nang marinig niya na buhay pa si Kiaoman, agad na inutusan ni Yun na ang kanyang bodyguard squad na pumunta kaagad sa Injukon kung saan nakatira si Chengjin. Maliban kay Kiaoman na dapat manatiling buhay, lahat ng iba pa ay dapat patayin. Ang pulang belo na inihanda ni Kiaoman para sa kasal ay hindi sinasadyang napunit ni Chengjin. Malapit na ang kasal.
Agad na nag-alok si Yutao na tulungan si Qiao Man na ayusin ang belo. Dahil sa madalas na pagbisita ng kanilang dalawang amo, lumago ang pag-ibigan ni Yutao at Zhu Feng, ang pinagkakatiwalaang bodyguard ni Cheng Jin. Nagpasya rin silang dalawa na magkasama habang buhay. Malapit na ang araw ng kasal. Lihim na tinawag ng ama ni Jimo ang kanyang anak sa silid. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang naipon sa halos buong buhay niya sa kanyang anak. Sinabi niya na sa pagkakaroon ng pilak na ito, hindi na kailangang mag-alala pa si Jimo tungkol sa pagkain at damit at hindi na kailangang mamuhay sa awa ng iba. Si Jimo ay gumugugol ng karamihan ng kanyang oras sa pag-aaral ng panitikan at hindi pa kailanman kumita ng pera upang tulungan ang pamilya, kaya nag-aalala ang ama na baka mapintasan ang kanyang anak ng asawa nito dahil hindi siya marunong kumita ng pera. Araw-araw, tinutulungan ni Yutao ang kanyang amo na ayusin ang belo ng kasintahang babae. Nang makita siyang abala sa paghahanda ng dowry, bigay kaya, biro ni Qiao Man kung ang pag-ibigan ba nila ni Zhu Feng ay lalong lumalalim o kung maaari silang dalawang magkasintahan ay magkasabay na ikasal. Ngayon, natagpuan na rin ni Yutao ang kanyang sariling kapalaran. Parehong masaya sina Qiao Man at Lia para sa kanya. Sa wakas, dumating din ang araw ng kasal. Sabay na nagpakasal sina Jimo at ang kanyang ate. Maraming bisita ang dumalo, pumalakpak at nagbunyi ang lahat na nagdarasal para sa matamis, masaya at mapayapang buhay ng dalawang bagong kasal hanggang sa pagtanda. Sa mismong sandaling ito, ang squad ng assassin na ipinadala ni Yun na ay nakarating sa nayon. Nang matapos ang masayang salusalo at ang mga bisita, busog at lasing, ay naghahanda ng umalis, sila ay biglang hinabol. Sila ay malupit na kumilos at walang iniiwang buhay saan man sila magpunta. Ang ama ni Jimo ay sinaksak at ang sugat ay napakalubha. Ang ama, na palaging masayahin at bihirang mag-alala, ay hindi na makapagbiro pa sa oras ng kamatayan. Ang ama ni Qiao Man ay pinatay din sa masakar na ito. Habang naghihingalo, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Cheng Jin, umaasa na tuparin niya ang kanyang pangako at protektahan si Qiao Man upang maging masaya siya habang buhay. Si Yutao, upang protektahan si Zhu Feng, ay ginamit ang kanyang katawan upang harangin ang espada para sa kanya at bumagsak sa isang punang dugo. Niyakap siya ni Zhu Feng, gumuho ang kanyang puso. Umiyak siya at tinawag ang pangalan ni Yutao. Sinabihan siyang gumising. Sa totoo lang, handa na niya ang belo, naghihintay lang siyang matapos ang kasal ni Cheng Jin at pagkatapos ay aakayin na niya siya sa kanyang bahay. Sino ang mag-aakala na sila ay mabilis na magkakahiwalay ng buhay at kamatayan? Ang ulo ni Lia ay malakas na nabangga at pagkatapos niyang magising, hindi inaasahang bumalik ang kanyang alaala. Si Jimo ay nalulunod sa sakit ng pagkawala ng kanyang ama, ngunit hanggat si Lia ay ligtas at maayos, wala na siyang ibang hihilingin. Matapos ilibing ang kanilang mga kamag-anak, lahat ay nalulunod sa matinding kalungkutan. Naalala ni Cheng Jin noong buhay pa ang ama ni Qiao Man, pinayuhan siya na maunawaan ang sitwasyon, kumuha ng pagkakataon, at maglakas loob na kumilos kapag kinakailangan. Ang malupit na pagpatay na ito ay malinaw na naglalayong kay Cheng Jin at tiyak na gawa ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi pa natatagalan, nagpadala ng sulat ang hari mula sa palasyo na sinasabing umuwi siya at sinabing may kaguluhan sa korte. Mukhang ngayon ay puno na ng panganib. Nagising si Lia, napagtanto na ang kanilang sitwasyon ay napakadelikado, kaya nagpasya siyang bumalik sa kanlurang bansa upang humingi ng tulong. Si Jimo, nakaraniwang mukhang mahina at may genophobia, takot sa babae, ay sa wakas ay naging mas matapang sa tabi ni Lia. Dali-dali siyang nag-impact upang sumama sa kanyang asawa pabalik sa kanlurang bansa. Si Gihu, isang tauhan ni Yun na, ay inutusan na patayin ang lahat. Si Qiao Man lang ang kailangang iwanan at dalhin sa tabi niya. Ngunit natakot si Gihu na kapag nakita ng kanyang Panginoon ang magandang babae, baka mabighani siya ng kagandahan, kaya naghagis siya ng ilang bomba sa bakuran na naglalayong patayin silang lahat. Bumalik si Gihu upang magulat na nagsasabing lahat ay napatay ng mga bomba, kasama na si Qiao Man. Bumalik si Cheng Jin sa palasyo at natuklasan na kontrolado na ni Yun na ang sitwasyon. Ang kanyang ama at ang mahal na konsorte ay ikinulong. Dati, noong may kapangyarihan pa ang hari, may kaunting respeto pa si Yun na kay Cheng Jin. Ngayon nakinuha na niya ang kapangyarihan ng kanyang ama. Nang marinig niya na nais ni Cheng Jin na umalis sa palasyo, agad niya itong ikinulong. Sina Qiao Man at Zhu Feng ay nasa kabisera pa. Nang makita si Cheng Jin na nasa panganib, nagsimula silang dalawa na mag-isip ng paraan upang makayanan ito. Maraming refugee sa kabisera. Ginamit ni Qiao Man ang kanyang sariling pera at ang naipon na pera ng Wan Shaitang upang bumili ng mga relief supplies at ipamahagi sa mga tao. Nang marinig ng empress na nagkasakit ang hari, umalis siya sa loob ng palasyo upang personal na alagaan siya. Ang doktor ng imperial ay nagdiagnose at natuklasan na ang sakit ng hari ay lalong lumalala at baka hindi na siya magtatagal. Lubos na nag-alala ang empress. Pinayuhan ng doktor ng imperial ang hari na huwag magalit, ngunit si Yun na ay dumating tuwing 2 araw upang inisin siya. Nang marinig niya na ikinulong ni Yun na si Cheng Jin at nilayon pang lipulin siya, kahit na humihinga na lang siya ng mahina, hindi pa rin pinayagan ng hari na saktan si Cheng Jin. Nag-ayos si Qiao Man ng pakikipagkita kay Yun na, humihiling sa kanya na buksan ang granary, bodega, para tulungan ang mga refugee. Kahit na siya ay isang crown prince, dapat siyang maging isang matalinong prinsipe na nag-aalala para sa kaharian. Ngunit inisip ni Yun na hindi siya naiintindihan ni Qiao Man. Nais niyang gumamit ng mga praktikal na aksyon upang patunayan ang kanyang sarili sa kanya. Nakita si Zhu Feng na lihim na pumasok sa palasyo upang makipagkita sa hari. Isinalaysay ang plano ni Cheng Jin at labis na nasiyahan ang hari. Kinuha niya ang isang tali, token, mula sa kanyang damit at dali-dali itong ibinigay kay
Jufeng, sinabing tiyakin niyang maabot ito kay Chengjin. Bukas ang seremonya ng pag-aalay. Nagpadala si Yun na ng mga tao upang magdala ng seremonyal robe at alahas kay Qiao Man na umaasang makarating siya sa tamang oras. Hating gabi, ibinigay ni Jufeng ang tali token ng hari kay Chengjin. Nangyari ang lahat ayon sa plano. Sumulat si Chengjin ng isang piraso ng papel at ipinadala ito kay Qiao Man sa pamamagitan ni Jufeng. Pinayuhan siyang mag-ingat. Bukas na sila kikilos. Sa araw ng seremonya ng pag-aalay, may kumpiyansa si Yun na nag-angat ng isang tasa ng alak. Ngayon ay hawak na niya ang kapangyarihan kapalit ng hari. Ang lahat ng sibil at militar na opisyal ay nakaluhod sa kanyang paanan. Biglang tumakbo ang isang guard, bantay, upang magulat na ang mga refugee ay nagtipon sa labas ng tarangkahan ng palasyo. Humihiling kay Yun na magbigay ng hustisya. Ang mga opisyal ng korte ay nagsumite din ng mga memoryal. Umaasang tutulungan niya ang mga refugee. Hindi nakinig si Yun na sa anumang salita na nagpalamig sa puso ng mga tao. Ang bansa ay nasa kamay ng ganoong tao at baka hindi na ito magtatagal. Sa mismong sandaling ito, hawak ni Chengjin ang tali. Pumalingon si Chengjin at lumakad patungo sa harap, nagbabasa ng utos ng hari na nagpapawalang bisa sa throne. Sa hawak na tali, agad na lumingon ang mga opisyal ng korte at sumuporta kay Chengjin. Bukod pa rito, dinala rin ni Lia ang kanyang hukbo upang tumulong. Si Yun na ay nahuli sa pagitan ng pag-alis at pananatili. Kinuha ng tauhan ni Yun na si Qiao Man bilang hostage. Pinipilit ang mga tao ni Chengjin na ibaba ang kanilang sandata. Ngunit si Jufeng, na mahusay sa archery, pagpana, ay sinamantala ang pagkawalang ingat ng kalaban at binaril ang taong humahawak kay Qiao Man. Baliw na tumakas si Yun na. Pinila niya ang kamay ni Qiao Man at pinilit siyang sumama. Tinabol siya ng mga sundalo hanggang sa gilid ng bangin. Si Yun na ay walang matatakbuhan. Pinayuhan siya ni Qiao Man na sumuko na. Alam niyang wala na siyang pag-asa at hindi niya kayang pilitin si Qiao Man na mamatay kasama niya, kaya binunot ni Yun na ang kanyang espada at pinatay ang sarili. Pagkatapos ay tumalon siya sa bangin. Dali-daling hinawakan ni Qiao Man ang kanyang kamay. Nais siyang hilahin pataas, ngunit gumuho ang bato sa ilalim ng kanyang mga paa at nahulog din siya. Agad na inutusan ni Chengjin na hanapin si Qiao Man, ngunit walang nakitang bangkay sa buong kailaliman ng bangin. Ang korte ay magulo. Bago siya mamatay, inilipat ng hari ang trono kay Chengjin at pinasalamatan din si Qiao Man sa kanyang pagiging kasama ni Chengjin sa buong mahabang paglalakbay. Pagkasabi nito, siya ay pumikit at namatay. Pagkaraan ng 3 taon, dahil sa tapat na pamamahala ni Chengjin, ang mga tao ay namuhay ng payapa at masaya at wala ng mga naghihirap na tao. Ang kaharian ay payapa. Ngunit si Chengjin ay hindi pa rin masaya. Sa simula, nais lang niyang mamuhay ng tahimik, hindi nag-aalala tungkol sa trono. Ngunit ngayon ay mas maayos na ang buhay ng mga tao. Nakakalungkot lang na hindi pa niya nakikita si Qiao Man. Iyan ang bagay na laging nagpapabigat sa kanyang puso. Muling dumating ang Lantern Festival. Naalala niya na nakilala niya si Qiao Man sa araw ring ito 3 taon na ang nakalipas. Pinaalis ni Chengjin ang lahat ng mga alipin at nag-iisang pumunta sa dating lugar. Inanyayahan siya ng manghula na bumunot ng kapalaran. Nakita ng manghula na nakakuha si Chengjin ng highest fortune, pinakamataas na kapalaran, pinuri siya na ang kanyang swerte ay napakalaki. Hindi kalayuan, mayroong isang kompetisyon para sa mga mag-asawa na nagaganap. Hinihikayat ng host, punong abala ang lahat na sumali. Napakaganda ng premyo. Minsan nang sumali si Chengjin sa kompetisyong ito kasama si Qiao Man. Noong taon na iyon, nang marinig niya na may premyong salapi, natuwa si Qiao Man. Humiling kay Chengjin na magpanggap na boyfriend niya. Umakyat si Chengjin sa entablado at tumingin sa paligid. Talagang nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Qiao Man iyon, hindi niya inaasahan na buhay pa siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, nawawalan na ng alaala si Qiao Man. Inanyayahan siya ni Chengjin na sumali sa kompetisyon at pagkatapos ay inilabas ang engagement token sa gisag ng pag-ibigan nilang dalawa. Mayroon din ganoon si Qiao Man. Namumula ang mata ni Chengjin. Sinabi niya kay Qiao Man na ang token na ito ay walang presyo. Naguguluhan si Qiao Man, natatakot na niloloko siya ni Chengjin. Hiniling pa niya sa kanya na magdeposito muna bago siya magbenta. Ngumiti si Chengjin, hinawakan ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na sumama sa kanya para kunin ang pera. Pareho silang masaya, sabay silang tumakbo pasulong patungo sa kaligayahan na matagal na nilang inaasam. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo, bigyan ninyo ako ng like. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang bell para hintayin ang mga pinakabagong movies.